Sige, ilalabas ko na. Hawakan mo muna yan. Yitsen, ang kakaiba naman. Bakit masakit ang tiyan ko buong araw? Arsh. Ang hirap ng trabaho ng anak ko para suportahan ka. Ano naman ang ginawa mo? Umuwi ka ng maaga at nagpapakasarap lang. Hindi po totoo yan, na. Maaga akong nagsara ng tindahan. Masama ang pakiramdam ko. Sinasaktan ka ba ng tiyan? Naglaxative ka ba? Jiang Sihing, pag-ingatan mo ang pananalita mo sa nanay ko. Akala mo ba, binigyan ka ng nanay ko ng gamot sa pagtatae? Anong ibig mong sabihin? Akala mo karapat-dapat kang magkaanak sa kapatid ko? Nanay, binigyan niyo ako ng gamot para hindi mabuntis. Bakit? Bakit naman? Isa ka lang mahirap na babae. Kahit magkaanak ka, wala yun. Hindi mo kaya ang anak ko. Hindi ka bagay sa angkan ng Wu. Kakakabit lang ng anak ko sa Joe Group. Magiging future finance star siya. Sino ka ba talaga? Akala mo karapat-dapat kang magkaanak sa kanya? Paano ka naging ganito kalupit? Sasabihin ko kay Wufan. Sasabihin ko talaga kay Wufan. Ako pa ang masama. Masyado lang akong mabait sa'yo. Ang paglalason sa'yo ay mabait pang ang trito. Dapat ginawa ko talaga ay siniraan ka ng tuluyan. HM. Hoy, Jiang, hindi pa kita tinatat. Anong sinabi mo sa nanay ko? Wu Qiao, kahit anong mangyari, manugang pa rin kita. Manugang. Ang bagong manugang namin hindi tindera ng pancake. Bagong manugang? Ano bang gusto mong palabasin? Ano ang ibig mong sabihin? Nabubingi ka na ba? Wala akong sinabi. Wufan, sino siya? Ha? Waner, bigyan mo ako ng 5 minuto. Ha? Ano? Wufan? Wu. Jiang Siying, tiningnan mo na ba sarili mo sa salamin? Isa ka lang walang kwentang tindera sa kalsada. Tingnan mo sa labas. Yan ang tagapagmana ng Lin Group, Lin Waner. Sabihin mo, kung ikaw ang nasa kalagayan ko, paano ka pipili? Ang 5 taon nating pagsasama ay walang katumbas sa... Ako ang magiging susunod na bituin sa pananalapi. Anong damdamin ang pwede kong mabuo sa nagtitinda lang ng pancake? Ilang taon mo na akong sinasamahan. Hindi ba't pera at kinabukasan ko lang ang habol mo? Ako. Perahan at abutin ang kinabukasan. Wufan, sino nagbayad ng 8th grade tuition? Ako ang nagpaaral sa'yo. Nakapasok ka sa Zoo Group dahil ako ang nagbakasaling para sa'yo. Hahaha. Jiang Siying, wala ka bang hiya? Bakit hindi mo titigan ang sarili mo sa salamin? Akala mo ba kaya mong gawin lahat to mag-isa? Makinig ka. Ang pamilyang Lin ang tunay na tumulong sa akin. Wufan. Napakawalang utang na loob. Binabalaan kita. Isipin mo muna bago magsalita kung hindi ka naging obsessed sa akin itong mga nakaraang taon. Matagal na sana akong kasama ni Waner. Wala kang pagkakataon. Ang tanging dahilan kung bakit ako nanatili ay dahil iniligtas mo ako noon. Nais ko lang magbalik ng loob, hindi dahil hinahabol kita. Kailan mo ako nailigtas? Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi mo na naalala, 15 taon na ang nakalipas, sa tabi ng ilog. HMPH. Kaya pala ibinigay mo ang sarili mo sa akin dahil akala mo ako ang tagapagligtas mo? Tanggang tanga ka talaga. Alam mo ba? Mali ang taong pinili mo. Hahaha. Ito, pirmahan mo to sa loob ng 3 araw. Saka ka tumakbo sa sinasabi mong tagapagligtas. Wufan. Ano, ayaw mong pumirma? O magpapakamatay ka na naman para lang manatili ako? Tingnan mong mabuti, simula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya. Ano nang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Naiinip ka lang ba? Magpapakamatay ka sa tulay. Nakakasakit ka sa sarili mo, diba? Ako, nababaliw ka ba? Gusto ko lang malanghap ang preskong hangin. Kuya, bitawan. Ako ang baliw. Kung di ka mukhang tao, hinahanap ko nitong matagal na panahon. Hindi kita papansinin. Arf, bitawan mo ako.
Paumanhin, Director Jang. Naantala tayo. Pasensya na sa paggulat sa inyo. Tamang oras ang dating nagawa ko na ang dapat gawin. Handa nang bumalik. Ihanda ang lahat. Director Jang, kayo ang pinakamakapangyarihan sa Hua Country. Tagapamahala ng Jang Group. Sa 5 taong nakalipas, marami na kayong pinagdaanan. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Huwag ibunyag ang tunay kong pagkatao kanina. Narinig mo ba ako? Nauunawaan ko. Maligayang pagbabalik, Director Jang. May iba pa bang dapat i-report? Ginoong Jang. Narito ang black card. Gamitin ninyo ayon sa pangangailangan. At may isa pang bagay. Bukas ang birthday banquet ni Chairman Lo. Narito ang imbitasyon. Tingnan ninyo. Si Lu Xiangshan, hindi ba siya ang bagong presidente ng Shannon City Chamber of Commerce? Bukas ang kanyang kaarawan. Hindi naman ako nakikipagnegosyo sa kanila. Bakit ako iniimbitahan? Kayo ang pinakamakapangyarihan sa industriya ng pananalapi. Isang salita lamang mula sa inyo ay makagugulo sa buong sistema ng pananalapi. Isang pangungusap ninyo lang, babagsak ang malaking kumpanya. Kung ang isang lokal na pangulo ng chamber ay mapapadalo kayo, iyon ay pagpapalang inasam ng ilang henerasyon. Kung gayon, dadalaw ako para tingnan. Dalhin niyo siya sa ospital. Pagkatapos, ihatid niyo ako sa Wu family. Hindi ba si Zhou Fang yan, ang pangalawang anak ng Zhou Group? Bilasin niyo. Kaya pala siya, punong boss ng dati kong asawa. Nakaka-interes. Ikakasal na ang kapatid mo kay Miss Lin. Ang bahay na ito ay magiging tahanan nating dalawa na lang. Balak kong kumuha ng taong magre-remodel nito. Ayos yan, ma. Itapon muna natin ang lahat ng gamit. Hindi mo na kailangan sabihin. Tingnan mo, lahat ng kalat na yan ay sa kanya. Jiang Sihing, nakipagdiborsyo ka na sa anak ko. Bakit ka pa bumalik dito? Matagal na akong naninirahan dito. Nahumaling na ako. Gusto ko lang bumalik isang huling beses. May ayusin lang akong importante. Imbitasyon sa kaarawan ni Lu Wentian. Lu Wentian, sikat na sikat siya sa Tianlin City, Pangulo ng Chamber of Commerce. Isang malaking negosyante. Paano makukuha ng babaeng tagapagbenta ng pancake ang ganitong klase ng imbitasyon? Wala kayong pakialam. Ibalik mo yan sa akin. Ibalik? Bakit? Ninakaw mo yan sa anak ko. Naku po, ang imbitasyong ito. Sabi ng kapatid ko, 200,000 ang ginastos ni Sister Warner dito. Tapos ninakaw lang ng babaeng to. Naman oh. Isang hampas lupang tindera ng pancake. Akala mo, makakapasok sa mataas na lipunan sa simpleng imbitasyon lang. Ano ba yung pantasya mo? Maganda ang punto mo. Kayong mga sunod-sunuran sa pagsipsip ninyo sa pamilyang Lin sa pamamagitan ni Ufan, ang tanging paraan ninyo para umangat. Hindi ba iyan mas malala pang kahibangan? Ano ang sinabi mo? Ngayong araw na ito, masaya ako kaya, di nakita kakantsawan, umalis ka na, wala nang natitira dito, na pag-aari mo. Ang lahat ng kalat mong iniwan, itinapon ko na sa labas. Kung ayaw mong maiwan, kayod ka at pulutin. Nakakatawa. Narito rin ako para magtapon ng basura. Ikaw. Ano ang itinatapon mo? Ikaw. Kayong dalawa. Anong lakas ng loob mo? Tinawag mo ba kaming mag-ina na basura? Sino ka para manghamak sa amin? Bakit ko hindi sasabihin? Ang bahay na ito. Ako ang bumili nito. Ngayon, akin na ulit ito. Lumayas kayo agad dito. Anong balak mo? Anong gusto mo? Ha? Binibigyan kita ng isang gabi, mag-impact ka na, dalahin ang basura, at lumayas sa bahay ko. Nababaliw ka na ba? 2 araw kitang di binugbog. Akala mo matapang ka na? Ano't ganito mo ako tratuhin? Tatawagin ko kapatid kong aayos sa'yo. Kapatid mo. Makinig ka, lahat ng meron kapatid sa akin galing yan. Kapag kinuha, wala na siya, mawawalan siya ng saysay. Eto ba? Sira ulo to. Tindera lang ng pancake, nagmamalaki pa. Akala mo negosyante ka na? Ma, baka may koneksyon to sa mayaman. Gusto tayong paghigantihan. Kung ganoon ang palagay mo, sige. Hinding-hindi ka palalampasin ng anak ko. Anong nangyayari dito? Kuya, anak, eto si Jiang Sihi. Nagiba na ang ugali, naging napakalupit. Pinalayas niya kami ng kapatid mo. Huwag mo siyang pababayaang manalo. Kuya, ang yabang niya. Tawagan mo si Ate Warner para gumanti tayo. Jiang Siying, ang lakas mong makipag-agawan sa bahay. Nasaan siya?
May tumawag sa kanyang telepono. Sabihin niya'y pupunta sa Yanghe Hospital. Sumakay ng kotse at umalis. May kotse pa siya? Nanghihiram lang yata yan. Nagtitinda lang siya ng pancake sa kalsada. Saan siya kumuha ng pambayad ng kotse? Malamang nakakilala ng mayamang lalaki. Nagmamaganda lang dito. Jiang Siying. Maghintay ka lang. Jiang Siying, minaliit kita, isang mga ngalakal ng pancake. Nakapasok ka sa Tianlin, na pinakamagandang ospital bilang caregiver. Ako, caregiver. Huwag mo akong kausapin ng ganyan. Makinig ka, mula sa pagtitinda ng pancake, nagsisilbi ka pa rin sa mga dukha. Tanong ko sa'yo, bakit pinalayas mo ang nanay at kapatid ko? Yan pala ang punot dulo. CJ, kung gusto mo ang apartment, pwede. Pag-aari ng mag-asawa. Hatita, bayaran mo ang kalahati at ibibigay ko sa... Jiang Siying, sinasabi ko sa'yo, huwag mong akalain na yung titulo ay makakatakot sa akin. Hindi lang ako ang kalaban mo, kundi buong angka namin. Naiintindihan mo ba? Pribadong ospital ito. Bawal ang maiingay na boses dito. Hindi ba ito si assistant ko? Ano? Narito ka rin para kay Joe? Tamang-tama ang dating mo. Ang babaeng ito, isang magtitinda lang ng pancake sa kalsada. Nakapasok pa ito sa eksklusibong ospital ng mayayaman. Sino ang nakakaalam ng kanyang masamang balak? Ganoon ba? Binibini. Hindi kita kilala. Umalis ka na ngayon din, o tatawag ako ng pulis. Kung ako sa inyo, mas mabuting tawagan muna ninyo ang Jiang Corporation bago ninyo ako paalisin. Jiang Corporation? Ha. Jiang Siying, nababaliw ka na ba? Matapos kitang iwan, bukod sa pagiging kapangalan ni President Jiang ng Jiang Corporation. Ano pang koneksyon mo sa kanya? Wu Fan, sayang ang 3 taon mo bilang assistant. Napakakitid ng utak mo. Ang Jiang Corporation, si President Jiang. Iba talaga ang antas nila, napaka-importante niya. Teka, sinasabi mo bang may koneksyon ka sa kanya? Walang sino man sa negosyong Chino ang nakakita sa tunay na mukha ni President Jiang. Lahat ng industriya sa Hua Country sumusunod kay President Jiang. Nababaliw ka na ba? Paano mo na ba magpanggap na may koneksyon ka? Yun pala ang tingin ninyo sa kanya. Mga tanga, mga mangmang. Ano? Ngayong nahalata ko na kayo, nagmamakaawa na lang, huli na. Direktor, bakit nakatayo ka lang dyan? Paalisin mo siya. Assistant Wu. Sino ba talaga ang gusto mong paalisin? Jijo, anong ginagawa mo rito? May shares ako sa ospital na ito. Bakit hindi ako pwedeng pumunta rito? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ang ibig kong sabihin, masama ba ang pakiramdam mo? Kailangan mo ba ako? Ngayon na, sa ngayon din, umalis ka na yan. Sige, aalis na ako. Teka, Jijo, bakit? Dahil bastos ka sa caregiver ko. Caregiver mo? Hindi. Jijo, huwag kang magpaloko sa kanya. Ex-wife ko siya. Nagtitinda lang siya ng pancake sa kalsada. Hindi siya caregiver. Ganyan mo trinato ang ex-wife. Noong kinuha kita, hindi ko sinuri ang moralidad mo. Mali ko yon. Halatang. Nakikipagpalagayang loob ka sa pamilya Lin. Makakasira ka sa Zoo Corporation. Jijo, hindi ko. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Kunin mo na ang 1 buwan na sahod bago ako bumalik sa opisina. Umalis ka na sa Zoo Corporation. Ano? Jijo, ginagawa mo ito lahat para sa babae? Kalahating buwan na sahod. Jijo, Walang sahod. Alis na. Sinubukan mong magpakamatay dahil sa ganyang klaseng lalaki. Hindi. Mali ang pagkakaintindi. Dahil dinala mo ako sa ospital, huwag ka nang magtinda ng pancake sa kalsada. Magtrabaho ka sa kumpanya ko. Salamat sa alok, Izu. Pero, hindi muna ako sasali. Isang babae na hindi alam ang kabutihan niya. Kung gugustuhin ko, kaya kong magluto ng pancake at ipagbili pa sa stock market. Kaya nga, bakit ako magtatrabaho para sa iba? Aminin ko, hindi ko napansin. Na magaling ka pala talaga. Gaga ka. Pinalayas mo kami. Ngayon nawalan pa ng trabaho ang anak ko. Hindi ko to palalampasin. Tita Kiao, nanggulo ka sa birthday ni Emil. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Hoy. Jiang Siying, kahit may backup ka kay Mr. Joe, hindi ibig sabihin hindi kita pakikialaman. Ano naman kung wala siyang suporta sa akin? Nanay mo ang nagnakaw ng invitation ko. Hindi ko pa nga siya kinakausap tungkol dito. Huwag kayong makinig dito. Ninakaw lang niya yung invitation na yan. Tignan nyo agad kung nakuha din niya ang invitation ni Miss Lin. Jiang Siying, pag-isipan mong mabuti to. 200,000 ang halaga ng invitation. Mag-ingat ka, baka hanapin ka ni Mr. Luke. Oo nga, pag nalaman nilang ninakaw mo, ang mga invitation namin, hindi lang pamilya Lin ang kalaban mo, pati na si Mr. Luke. CJ, buksan nyo ang mga bag nyo para makita kung nandyan pa ang invitation. Tita Kiao, buksan mo ulit ang invitation. Tingnan mong mabuti para makita mo kung para kanino talaga yan. Official na invitation para kay President Jiang ng Jiang Group. President Jiang, ikaw ba talaga si President Jiang? Imposible.
5 taon na siyang kasama ko. Bawat umaga, maagang-maaga siyang gigising para magtinda. Kung siya si Pangulong Jiang, ako rin dapat ay Pangulong Jiang. Wufan. Pwedeng-pwede mong late ang babaeng to, pero, respetuhin mo si Pangulong Jiang. Kung hindi, wala nang tulong ang angkan namin. Kahit pa dumating si Mr. Lu, wala siyang magagawa. Oo nga, tama ka. Nawalan ako ng kontrol kanina. Si Pangulong Jiang ang pinakamalaking negosyante. At bisita ng kapitalyanto ni Mr. Lo. Paano ko siya babastusin? Buti na lang pinigilan mo ako, Juaner. Pero itong babaeng to, sobrang kapal ng mukha. Nakapagnakaw pa ng imbitasyon ni Mr. Lu. Ito, kailangan kong isumbong kay Mr. Lu. Eksakto. Sa ganitong klaseng pagtitipon, paano nakapasok ang isang baliw na mga ngalakad? Miss Lin, paalisin na yan ng mga gwardya. Tumawag ng seguridad. Hahawakan niyo ako. Huwag kayong magsisisi. Gusto kong makita kung paano ako magsisisi. Ipalabas siya. Sandali. Lin Waner. Sino ang nag-utos na gumawa ng gulo sa kaarawan ni Enmalu? Jijo, nagbibiro ka lang siguro. Ako, hindi ko kayang suwayin si Jilo. Tama siya, Jijo. Huwag ninyong pagkamalan si Juaner. Pwede bang bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon? Papayag ba kayong bumalik ako sa Jokor? Tama ang sinabi niya, Jijo. Si Fan ay lubos na. Tapat sa inyo. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng ito. Siya ang nagpasama ng tingin niyo sa kanya. Huwag ninyong hayaan na. Lokohin kayo ng babaeng ito. Eziu. Kung pananatilihin niyo ang taong katulad ni Wu Fan sa kumpanya, maaari itong maging mapanganib kung hindi ako nagkakamali. Ang pamilyang Lin ay lihim na nakipag-ugnayan sa pamilyang Zhao, isa sa 4 na malalaking pamilya, upang magtulungan alinggaw-ngaw sa posisyon ng Zukor. Ang pakikipagtransaksyon namin sa Zhao family ay ordinaryong negosyo lamang. Sandali lang, paano mo nalaman yun? Jiang Xiying, dinukot mo ba ang telepono ko? Jijo, ang ibig kong sabihin, Ikaw mismo ang umamin ng hindi ko tinatanong. Magaling. Lin Waner, huwag mong kalimutan na ang inyong pamilyang Lin ay kakapirma lang ng kontrata sa amin. Jijo. Nagkamali kami ng aking ama. Nangangako ako, hindi na kami makikipag-ugnayan sa pamilyang Zhao. Ang pamilyang Lin at mga taong katulad ni Wu Fan ay magpapasira lamang sa negosyo sa Tianlin City. Tama, ako si Zufang, hindi maghuhukay ng sariling hukay. Ang kontrata ng inyong pamilyang Lin sa Zucorp ay tapos na. Ginoong Joe. Binibining Jiang. Kung balak mong palagi ang iyong pancake stand, nandito ako para tumulong. Salamat sa pagsaklolo, Ginoo. Ako na ang aalalay kay Binibining Jiang. Hindi na kailangan ng imbitasyon. Ayos lang. Naalala ko may naiwan pala ako. Kailangan kong hanapin. Nakakagalit na walang nagsasabi sa kanya sa pagnakaw niya ng imbitasyon ni President Jiang. Okay lang yun. Kahit sobrang yaman ng Zhou family at ang yabang nila, hindi rin naman sila kayang-kaya ng Lin family. Sa posisyon natin sa negosyo, makakapasok din kayo ni tita. ang galing mo talaga, mahal. Yang palaging naghihikahos. Ang babaw talaga. Nakakawa ang kanyang kahirapan. Hindi karapat-dapat magkalat ang sapatos mo. Tara na. Tumigil ka sa paglingon-lingon, nakakahiya ang manatitig. Makinig ka sa nanay mo. Ang nakaupo riyan ay ang 4 na pangunahing pamilya ng Tianlin, ang mga Zhao at Lilang, ang may mga anak na babae. Ang iba'y puro lalaki, wala pang may asawa sa kanila. Ang mga nakaupo dyan ay mga anak nilang lalaki at babae. Napakaganda ng kapatid kong babae. Kayang-kayang makipagsabayan sa mga mayayamang binatang yan mula sa 4 na pamilya. Kuya, anong pinagsasasabi mo? Gusto ko si Presidenteng Zhou. Pero si Presidenteng Zhou, ni minsan ay hindi ka tiningnan. Kanina pa nakatingin sa putang yun. Huwag mong banggitin si Presidente Zhou. Tuwing nakikita ko yung bruhang yun sa tabi niya, naiinis ako. Ang 4 na pinuno ng ay tinatawag na 4 na hari ng negosyo sa Tianlin. Hawak nila ang ekonomiya ng buong lungsod, pero silang lahat ay yumuyukod kay Presidente Lu. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aking kaarawan. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Sana ay masiyahan kayong lahat sa pagkain at saya ng gabing ito. Presidente Lo, sa ngalan ng mga negosyante, naway pagpalain ka ng karagatan ng kaligayahan at mahabang malusog na buhay. Maraming salamat. Salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Kaninong anak yan? Maganda naman pala siya. Oo, maganda nga. Nakaupo ang mga anak na babae sa pangunahing mesa.
Baka nagkamali siya ng pasok. Mukhang ganun nga. Wala siyang lugar dito. Lakas ng loob makisabay sa party. Sa galit ni Mr. Lo, ipapapalayas niya siguro. Agad-agad yan. Mr. Lu, ang babaeng ito, ninakaw ang imbitasyon mo. Lu, ikaw ang nag-anyaya sa akin dito. Marami akong inimbita. Binibini, sino ka talaga? Ang apelyido ko ay Jiang, ha? Kung tama ang alala ko, isang VIP lang na Jiang. Ang personal kong inimbita, at hindi ka mukhang. Kahit kay titing sa kanya, matalino ka, Mr. Lo. Jiang Siying, narinig mo ba yon? Hindi ka man lang binigyan ni Mr. Lo ng imbitasyon. kahit may imbitasyon ako o wala, hindi yon importante sa akin. Gusto ko lang makita kung sino ang nagpapatak ng negosyo dito sa Tianlin City ngayon. Nakita mo na siya. May tao ba dyan? Para magsilbi sa kanya, marami pa akong mahalagang bisita na kailangang asikasuhin. Mr. Lu, hindi mo alam. Ang ninakaw niyang imbitasyon ay espesyal pala. Para dapat yun kay Presidente, Jiang ng Jiang Corporation. Lin Waner, ang pag-ugali ay hindi katulad ni Ilin. Hindi kailanman naging napakawalang hiya o tuso si Ilin. Saan mo ba nakita ang tatay ko? Sa TV o Ang lakas ng loob mo para maging ganito kabold sa edad 38. Sobra ang tapak. Oo. Ngayon, merong mga taong gagawin ng lahat para kay Gilo. Pumapasok sa negosyo ng patago. Walang pinipiling paraan. Baka, naakit lang siya sa kapangyarihan ni Gilo at gumawa ng kalokohan. Ninakaw ang imbitasyon para kay Presidente Jiang. Kuya Zhao, kilala mo ba si Presidente Jiang? Kapag nagalit si Presidente Jiang, magugulo ang negosyo sa Hua Country. Lahat tayo maaapektuhan. Tama. Kung may nakapagnakaw ng imbitasyon ni Gilo kay Presidente Jiang, at magalit si Presidente Jiang, hindi lang kami apat, pati si Gilo, baka hindi kayanin ng mga bunga nito. Exact, maaapektuhan nito ang buong komunidad ng Tianli. Boss Luo, hindi mo pwedeng palampasin ito. mga tito at nakatatanda. Tama talaga kay kilala ko itong babae. Hindi siya mayaman. Wala sa negosyo natin. Nagtitinda lang siya ng pancake sa kalsada sa loob ng 5 taon. Ano? Magtitinda ng pancake? Hahaha. Nasira na ang reputasyon ni Gilo, isang mahirap na tindera. Biglang pumasok sa birthday ni Gilo at nagkagulo. Wala na bang pakialam si Gilo sa reputasyon niya sa Tianjia? Huwag na natin pag-usapan. Wala ka bang pakialam sa buhay mo? Ang lakas ng loob mong magnakaw, Lu Xiangchan. Halika rito. Lumabas ka. Dahan-dahan. Ginoong Lu. Bisita ko si Miss Jiang. Ano? Siya ang bisita mo? Tama. Kasama ko si Miss Jiang para sa kaarawan ni Ginoong Lu. Pamangkin. Sinasabi nilang nagnakaw. Ang bisita mo ng aking liham na imbitasyon para kay President Jiang. Paliwanagan mo to. Ginoong Lu, hindi pagkakaunawaan lang ito. Narito mismo ang imbitasyon. Buo at walang sira. Ang imbitasyong ito ay dapat may padala kay President Jiang. Hindi naman naipadala. Sino ang may pananagutan dito? Itong si Young Master Joke, para sa isang babaeng may masamang reputasyon, nang ahas kang bastyusin si Ginoong Lu, nababaliw ka na yata, inay. Huwag ninyong sir-on si kasalanan lahat ito ni Jiang Ziyi, siguro banigani niya si Young Master Joe. Wu Fan. Hinala ko si Jiang Ziyi, ay malamang na, nagtataksil sa'yo. Nakikipagtalik, asawa mo sa boss niya. Naaawa na nga ako sa'yo. Jiang Xiying, Zhou Fang. Ngayon, tingnan natin kung paano mo to haharapin. Joe, magkakilala lang tayo. Huwag mong labanan si Ginoong Lu para sa akin. Huwag kang mag-asta. Hindi ko sinadya to, ayoko lang kay Wufan at sa mga kauri niyang gago. Pero sinong mag-aakalang, mangangahas ka kay Lu. Walang may lakas ng loob sa Tianlin na sumalungat sa kanya. Ang pinuno ng Tianlin, wala namang gaanong kaya, mukha lang siyang matot. Pero ang pagpapanatili sa pwesto ay hindi lang sa pagiging Ano raw? Walang kwenta. Pasensya na, Ilu. Ako ang mananagot nito. Kilalang tao si Zhou Xiao sa Tianlin at may tunay na kakayahan. Ang angkan ng Zhou ay may malakas na impluensya. Dahil sinusuportahan siya ni Zhou Xiao, papalampasin ko muna to. Mabait si Gilo. Pero dahil malaki ang impluensya ni Prez, Jiang sa buong China, mga politiko at mga mayayaman ay nagsisikap na kunin ang loob niya. Kung malaman ni Prez, Jiang, na binastos siya ni Gilo at magalit,
Maaapektuhan din si Jilo. Tama ka, Chen. Walang sinuman sa Tianli ang may lakas ng loob kay Pres Jiang. Para hindi na maulit ang ganitong insidente, kailangang magpakita tayo ng halimbawa. Hindi natin to palalampasin. Pamangkin, narinig mo ba yon? Kung magalit si Pres Jiang dahil sa issue ng imbitasyon at maghayganti sa negosyante ng Tianlin, paano mo ito haharapin? Saan mo kukunin ang pondo para sa mga lugi? Ang pondo para sa mga lugi? Ang lahat ng lugi. Kung mangyari man yun, handang isangla ang Zhu Group at humarap kay Pangulong Jiang para humingi ng tawad. Naniniwala ako, si Pangulong Jiang bilang prominenteng negosyante ay hindi taong madamot o hindi makatuwiran. Buti nga anak. Ang sinasabi mo pala, ako ang mother mo. At walang pakundangan. Lu, ako ang dahilan ng problemang ito. Huwag nang ipilit kay Susha. Saka, paano mo nasabi na hindi talaga darating si Pangulong Jiang? HMPH. Sino ka ba? Isang batang babae ka lang. Akala mo makakapaggarantiya ka para kay Pangulong Jiang? HMPH. Akala mo dahil Jiang ang apelyido mo, si Pangulong Jiang ay makikinig sa'yo? Ha? Ha ha ha. Ang negosyo ay parang digmaan. Ang may tapang, talino at swerte ang mananatili. Kung, Ginoong Lu, ay tunay kang matapang, matalino at may swerte, bakit pa kailangan tulungan ka ni Pangulong Jiang? Kahit walang imbitasyon, may problema ba talaga? Sa pagsuporta ni Dong Pang dito, lakas ng loob nitong magsalita. Bakit ngayon ko lang napansin ang kapal ng mukha nito? Nagtataka lang ako. Saan kumuha ng kapal ng mukha ang tindera ng pancake? HMPH. Siguradong inaral lang yan. Pero mukhang hindi rin. HMMPH. Tama ka. Itong si Ginoong Lo, ang respeto at katapatan kay Pangulong Jiang. Lahat tayo ay nakakakita nito. Tulad ng sinabi ni Miss Jiang. Kahit hindi nirespeto ng Pangulo ang iba, iba ang tingin niya sa'yo. Sir, kaming lahat ay susunod sa liderato mo, Ginoong Lo. Ha 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 ha. Tandang Li, para kang tagapagtanggol ng bisita. Kesa sa manugang mo, ang magiging manugang. Ginoong Lo, ang talas mo, nakita mo agad. Halatang ang gusto ni Aling Li si Joe, Xiao bilang manugang. Ha ha ha. Dahil nahalata na ni Ginoong Lo at Ginoong Chen, sasabihin ko na, si Joe Xiao ay bata. May talento, at kaakit-akit, hindi ko ikakahiya maging dinan niya. Masyado bang mataas ang hinihiling ko? Ha 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 ha. Siya ang pinakagwapong binata sa Tianlin, tagapamagitan ni Joe Xiao? Siyempre, ako yun. Oh, sige. Si Ginoong Lo ang tagapamagitan. Ha ha. Salamat Ginoong Lu at Tito Li sa kabaitan nyo. Pero mayroon na akong taong mahalaga. Pasensya na, hindi ko matatanggap. Joe Fang. Ang tatay ko ay si Aling Li, isa sa 4 na malalaking pamilya. Kung gusto kanyang tulungan, isang pribilehiyo yun para sa'yo. Hindi ako naniniwala na may mas magandang background kaysa sakin. Pasensya na. Pero ako, si Zhu Fang, walang pakialam sa background ng pamilya ng babae. Kung may nararamdaman, kahit ordinaryo siya, o kahit mahirap, ayos lang sakit. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin, nagkakagusto ka kay Binibining Jiang na walang espesyal. Ginoong Zhao, kaka-divorce ko lang. Wala akong interes sa lalaki ngayon. Huwag kang tumingin sakit. Dapat tanggapin mo ang alok ni Binibining Li. Nag-iisip ka ng sobra. Ang taong gusto ko ay wala sa party ngayong gabi. Hindi ko pa siya nahahanap. Kapag nakita ko na siya, liligawan ko siya, gagawin ko siyang asawa. Oh, 15 taon na ang nakalipas. Nang ako'y naghahiking, nakilala ko siya sa ilog. Nailigtas ko siya. 15 taon na ang nakalipas. Sa ilog. Ang babaeng iniligtas mo, anong pangalan niya? Dinala ko siya sa ospital. Ngunit ng gabing iyon, pumasok siyang walang nakakapansin. Pagkatapos noon, hindi ko na siya muling nakita. Siya pala iyon. Ang taong nagligtas sa akin noon. Si Zhu Fang pala. Zhu Fang. Tingnan mo siya, nagpapakabait, bambulong-bulong pa kay Joe Fang. Kung si Joe Fang at Li Chenjin, wala akong masasabi. Pero sa babaeng ito, hindi ko matatanggap yan. Anak, huwag kang mabahala. Ang mga babaeng tulad niya, magsisiwalat din ng tunay na kulay. Kapag nangyari iyon, ang mga mayayaman, itatapon siyang parang basahan. Gagamitin at itatapon. Manood na lang tayo. Tito Li, alam kong nabigo kita ngayon. Ngunit magka-partner pa rin tayo. Mag-sit toast ako para sa'yo. Hindi interesado si Joe sa anak kong babae. Hindi ako galit doon. Ngunit nakikita kong malapit si Young Master Joe kay Miss Jiang. May narinig akong chismis. Bago siya mag-divorce, nakipagrelasyon siya sa amo ng asawa niya na ikaw mismo. Ano ba ang nangyayari dito? Tito Li, ito ay pagitan ng ating pamilya. Wala itong kinalaman kay Miss Jiang. Bilang nakatatanda, ang manlait ng babae sa publiko, hindi ba nakakahiya yon para sa inyo? Ang pinuno ng pamilyang Li. Chismis lang iyan. Kung sino man ang nagsimula, ipafile ko sila ng kaso. Kung ayaw mong malaman ng mga tao, huwag mong gawin. Pinag-uusapan na ito ng lahat. Plano mo bang, sa birthday party ni Mr. Lo, na ay pakulong lahat ng mga bisita niya? Makatwiran si Old Li, Joe Xiao.
Makinig ka naman sa tiyuhin mo. Ang babaeng ganyan, pang-aliw lang yan. Huwag kang makikipagsapalaran sa kanya ng seryoso. Hindi ako bulag, ako si Zufang. Hindi ko kailangan ng sinuman na magturo sa akin pumili ng babae. Ngunit kayo, Tito Lee, masyado kayong madaling maniwala sa chismis. Hindi maganda. Yan para sa inyo. Joe Fang, ikaw ay nagtatanggol para sa babaeng di kilala ng sinuman. Naiisip mo ba kami kahit konti? Kung ganito na ang sitwasyon, ang lahat ng negosyo natin sa pamilyang Lee, $100 milyong kada taon, ay titigil na ngayon din. Masyado mo akong minali. Sa tingin mo ba ang $100 milyon ay sapat para piliin pakasalan ng babaeng ayaw? Paano kung dagdagan natin ng isa pa, $100 milyon mula sa Lin Corporation? Tatay. Narinig ko sa anak kong babae, na dahil sa babaeng ito na si Jiang, hayagan mong tinanggihan ang anak na babae ng pamilyang Lee, at pinagbuntangan mo pa ang anak ko, pinutol ang lahat ng negosyo sa Lin Corporation. Teka lang, Joe Xiao, magpakabait ka kay Tito Lee at Tito Lee, huwag mong sayangin ang lahat dahil lang sa isang babae. Oo nga, mawawalan ka ng $200 milyon sa isang araw dahil sa babae, kung hindi yan malas. Ano pa, TSK? Yilin. Nabalitaan ko na nakikipag-usap pala ang Lin Corporation sa pamilya. Nagtataka ako, kaya ipinaimbestiga ko para kay Isip. Isang tindera lang ng pancake ang tatayuan mo. Pumunta ka pa sa ganitong eksklusibong pagtitipon. Kung hindi ka naman dito para magserbisyo ng inumin. Bakit ka pa naghahasik ng gulo? President Lee, may tinatago ka ba? Kaya ka ganyan kabahag ang buntot. Ako ang may tinatago. Matatakot ba ako sa'yo? Isang babaeng di marunong sa pancake lang? Sige, game. Itutuloy ko na. Ang nalaman ko, ang Lin Corporation pala ay lumipat ng supplier ng patalikod. Palihim silang nakipagtransactions. President Lin, bakit biglang naman hindi mo ba alam na paglabag yan sa kontrata? Sino may sabi niyan? Wala yang katotohanan. Jiang, makinig ka. May sasabihin ako sa'yo. Kung magsisinungaling ka pa, isasakdal kita sa pagsira ng puri. Tama siya. Winasak mo ang pangalan namin ni President Zhao sa harap mismo ni Chairman Lo. Huwag mong isiping, babae ka, hindi kita kakasuhan. President Lin, President Zhao, may katotohanan ba ito? Hindi ito palakasan ng sigaw. Patunay ang kailangan dito. Chairman Lo, inimbita ni Joe Pang itong babaeng hindi naman kilala. Para siran lang ako kung magpapatuloy ito. Paano na ang kredibilidad ko sa negosyo? Dapat kang manindigan para sa akin. Miss Jiang, parang hindi naman kaya magtinda ng pancake sa kalye. Sabihin mo na, sino ba talaga ang nasa likod mo? Ano ba ang trabaho mo? Hindi. Mali kayo ng akala. Sa ngayon, isang tindera lang talaga ako ng pancake. Miss Jiang, baka hindi mo alam. Pagbintang mo kay President Lin at Zhao ng milyon-milyong kurakot sa transaksyon ay malaking kasinungalingan. Kung ako ang palaring humawak nito ni President Zhao, pwedeng maging mas malala ang resulta para sa inyo. Pati si Mr. Joe mo ay baka hindi makayanan ng mga kahihinatnan. Tama. Kung si Pangulong Zhao ay nag-utos kay Ginoong Lo na ayusin ang sitwasyong ito para sa amin, baka hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan. Pati ang boss mong si Pangulong Joe. Dapat kang kumilos ng may integridad. Isusuko mo ang prinsipyo mo para lang sa $200 milyon. Hindi ko inakala na ang negosyong Tayan Lee Ay naging ganito ka walang hiya. Binibining Jiang. Nagdesisyon na ako na hindi makipagtulungan sa Lin Group at hindi rin makikipagsabuatan sa pamilyang Lee para sa pansariling kapakinabangan. Iyan ang aking prinsipyo. Salamat, Binibining Jiang. Hindi mo kailangan Magmukmak dahil sa akin, wala kang mapapala riyan. Binibining Jiang, ang lakas ng loob mong magsalita. Minamaliit mo ba ang lahat ng nasa negosyong Tianlin? Huwag mong sabihin sa akin na ako pang si Lu Xiangshan ay minamata mo. Ikaw mismo ang nagsabi. Bilang Pangulo ng Qianlin Chamber of Commerce, hinayaan mong guluhin ang sistema ng negosyo. Nagkakampihan at pinapanigan lang ang kakampi. Puro pangkat-pangkat ang inyong sistema. Gusto kitang igalang, pero wala akong makitang dahilan. Hoy, Jiang, kung may bayag ka, ulitin mo. Hoy, ano ba ang nangyayari? Ginoong Lu, para kay Pangulong Zhao at Lin. Hindi ka lang nagkakampihan kundi nais mo pang manakit ng babae ngayon? Sige, hindi ako nananakit ng babae. Dahil ang galing-galing mo, sa ngalan ng negosyong Tianlin, magsisiyasat kami. Tingnan natin kung paano mo tutulungan si Young Master Joe sa $200 milyong pagkukulang na yan. Kung kaya ko ito, ano ang gagawin mo? Kung kaya mo ito, luluhod ako't magmamakaawa sa'yo. Sasampalin ko pa ang sarili ko. Pero kung hindi mo kaya, ang Joe Xiao mo ay mawawala sa negosyo sa Tianlin. Walang problema, aayusin lang ang sira. Isang tawag lang ito. Ha ha ha. Wu Fan, talagang kakaiba ka bilang ex-wife. Bakit ang kapal ng mukha mo? Nagtitinda ng pancakes, nanghihingi ng pera, $200 milyong ito. Akala mo isang tawang lang. Ang yabang mo naman. Ha ha ha. Mukhang sira ulo na. Talaga ang babae. Natakot kay Luye. Ngayon nagkakalat na. Kalakal mo yan. Kung hindi siya nagkakalat, bakit siya pinaalis si Luye? Miss Jiang.
Malaking halaga ang 200 milyon. Alam kong mabuti ang intensyon mo. Pero hindi ganun kadali ang negosyo. Presidente Zhu, palagi akong naniniwala na maliit man o malaking deal, pareho lang ang prinsipyo. Una, kailangan may koneksyon. Kaya nga, gusto kitang tulungan bilang pasasalamat sa pag-aasikaso mo ngayong gabi. Magbigay ng kontrata mula sa Jiangdong Developments. Sa Zhu Group mula, Qianlin. Jiangdong Development Zone. Jiangdong Development Zone, hahaha. Nababaliw ka ba? Ang proyektong Jiangdong Development Zone. Kahit si Mr. Luo walang karapatang sumali dito. Nagmamayabang ka lang, di ba? Ha. Pakiusap. Miss Jiang. Ang karapatan sa pag-unlad ng Jiangdong Development Zone ay nasa kamay ng Jiang Corporation, buong negosyante sa Huaguo. Nakatutok sa magandang oportunidad na ito. Isa ka lang nagtitinda ng pancake. Kung magsasalita ka ng malalaki, dapat ka panipaniwala, di ba? Padalhan niyo ako ng kontrata. Ngayon din, Hahaha. sa loob ng kalahating oras, may maghahatid ng kontrata. Kapag nangyari iyon, Lu, tuparin mo ang pangako mo. Sa totoo lang, sa pag-arte mo, ang galing mong magpanggap. Halos ako'y naaawa sa paglantad sa'yo, mga kasama. Bigyan natin siya ng kalahating oras. Gusto kong makita kung paano siya mapapahiya sa sarili niya. Mr. Lu, presidente kayo ng Chamber of Commerce. Mahalaga ang oras ninyo. Sayamin sa babaeng tulad niya. Aksyonan na natin siya ngayon. Tama. President Lu, Mr. Jia, huwag kayong maniwala sa kahit anong sabihin ng babaeng ito. Scammer lang siya. Kung totoo sana, malakas siyang koneksyon. Bakit siya nagtinda ng pancake sa tabi ko ng 5 taon? Wu Fan, simula pa lang ng part, pinapalampas ko na ang ginagawa mo. Hindi mo ba napapansin? Jiang Sihing, isang hamak at walang hiyakang babae. Anong karapatan mo na mangusap ng ganyan sa anak ko kung hindi ka inampon ng anak ko sa loob ng 5 taon? Namatay ka na sana sa gutom. Ay! Sino ka ba para mangganyan? Naglakas loob kang manapok sa akin. Malapit nang maging ang manugang ng pamilya Lin. Sinusunod ko lang ang utos ng amo ko para pagtuturuan ka ng leksyon. Jilu, bakit mo ako pinapapalo? Dapat ang babae ang pinapalo mo. Gilo, nagkamali ka ba rito? Nalilito rin ako. Hindi yan tauhan ko. Sino ang may karapatan? Nagulungin ang selebrasyon ko? Sino ang amo mo? Sabihin mong lumabas sila. Gilo, sabi ng amo ko, malapit na siyang dumating. Gusto kanyang tanungin, paano mo pinapatakbo ang Tianjin Chamber of Commerce? Ikaw, sino talaga ang amo mo? Ako. Ji-Wei, wait, anong dahilan ng pagpunta mo? Ji-Wei, wait, sino ba si Ji-Wei? Si Jilo lang ang kilala ko, ni minsan di ko narinig yung Ji-Wei. Tanga. Si Ji-Wei, ang pinaka-pinagkakatiwalaan ni Ji-Jiang. Gago ka talaga. Kapag nagalit si Ji-Wei, huwag mo akong isama sa problema mo. Wu Fan, wala kang alam talaga. Kapag wala si Jiang, buong Jiang Corporation, si Ji-Wei ang namamahala. Malakas ang impluensya niya. Parang nakikipagkita ka na mismo kay Jiang. Ganong klaseng tao. Pinagmamalaki mo pa. Hoy, One-Air. Pogi at maputi boyfriend mo. Pero tanga naman pala. Ha, huwag mo kaming isali sa tulo. Tumahimik ka. Ji-Wei, wait, pwede ko bang malaman kung kailan dumating si Ji-Jiang? Ang tagal kong naghintay sa kanya. Narito na siya. Wala namang naroon si Pangulong Jiang. Paano niya nalaman ang lahat ng detalye tungkol dito? Agad siyang gumawa ng paraan sa sitwasyon nang mabalitaan. Maraming nagkakagulo sa inyong pagtitipon. Ako ang naunang pinadala para ayusin. Ako si Lu Xiangchan, laging tapat kay Pangulong Jiang. Wu Fan. Ang pamilya niyong lahat ay wala ng pag-asang mailigtas. Inatasan ako ni Pangulong Jiang na gamitin ang pagtitipon para maghatid ng mensahe. Pangulong Jiang, pagkumbaba ninyong gamitin ang aking pagtitipon para magpabatid ay karangalan para sa akin, si Lu Xiangchan. Ayon sa Pangulong Jiang. Wu Fan, mga katulad mong tao, sa hinaharap, kapag may nagtagumpay man, magdudulot ka lang ng kapahamakan sa iyong pinagsisilbihan. Maging ang buong negosyo sa Tianjin ay maapektuhan ng iyong kapalaran. Ano po ba ang utos ni Pangulong Jiang? Ipinabot ni Pangulong Jiang. Walang kumpanyang pampinansyal sa Tianjin ang pwedeng kumuha kay Wu Fan. Ang lumabag sa patakarang ito ay hindi na muling tatanggap ng pamumuhunan mula sa Jiang Group. Susundin ko ng buong puso. Tao. Palayasin si Wu Fan. Ji-Wei, pakiusap. Nakikiusap ako sa inyo. Kailangan kong makita si Presidente Jiang. Nais kong humingi ng paumanhin kay Pres Jiang para kay Wu Fan. Kausapin mo sila kahit anong problema ang abutin ko. Laging tutulungan mo ako. Aray. Nay, kuya. Hoy, pasensya na. Tulungan mo ako. Hoy. Lumabas ka na ngayon. Inis mo si Presidente Jiang. Wala nang makakapagligtas sa iyo ngayon. Ayaw ko. Mahaylo mo pababa ang pamilyang Lin. Tama na.
May iba pa akong aasikasuhin. Ji-Wei. Paano nalaman ni Presidente Jiang na kulang ako sa negosyo ngayon? At binigyan pa niya ako ng kontrata sa aking birthday party. Hoy! Ako, si Lu Xiangchan, ay nanunumpa sa buong buhay ko. Magiging tapat ako kay Pres Jiang at sa inyo, Ji-Wei. Jiangdong Development Zone. Hahaha, tangang babae. Nakita mo ba yon? Ang kontrata mo sa Jiangdong Development Zone napunta kay Presidente Lu. Hahaha, 500 milyon. Tama po. Ang proyekto sa Jiangdong Development Zone ay 500 milyon. 10 taong kontrata. Presidente Lu. Nasisiyahan ba kayo sa halaga at termino? Oo, nasisiyahan ako. Hindi. Maraming salamat, Ji Jiang at Ji-Wei. Pangako ko, habang buhay ko, paglilingkuran sina Ji Jiang at Ji-Wei ng buong puso. Kung sabihin ninyong pumunta sa silangan, hindi ako tatalikod. Ano man ang ipagawa ninyo, gagawin ko. Narinig na namin. Nasiyahan na kayo sa termino at halaga. Ano man ang ipagawa ko, gagawin ninyo. Walang duda. Jijo, ko. Presidente Lu, nakapirmi na ang halaga at termino ng kontrata. Kaya pakipirmahan na sa Jiang Group kagad. Ji-Wei. Sigurado ba kayo dito? Ako ang presidente ng Chamber of Commerce. Bakit kay Joe? Napupunta ang kontrata para kay Young Master Joe. Talaga ang kontratang ito. Kung hindi sa kanya, kanino pa? Ipinaalam lang sa inyo bilang paggalang. Bilang presidente, dapat alam ninyo ang malalaking proyektong tulad nito. Pagpapakita nito ay pagkilala sa inyo. Niloloko ba ninyo ako? Jijo, ko. Sabihin ni Ji Jiang na pirmahan na ang kontrata para pag-usapan na ang susunod na hakbang. Ikaw si Jiang. Ano? Yung babaeng nagtitinda sa kalsada, siya talaga si President Jiang? Lagot na si Lu. Kani-kanina lang, iniinsulto niya si Jiang Zong. Kung siyang babae ay si Jiang Zong, bakit siya nagdadamit ng ganyan? At nagbebenta ng pancake? Posible kayang siya ay manloloko? Pero, anong klaseng manloloko? Ang maglakas loob na utusan si Huiye? Sabi ko nga, ano? Ikaw si Jiang Zong? Imposible. Paano magiging si Jiang Zong? Ang isang batang babae, pero kakaayos niya lang, at pumirma ng 500 milyong kontrata, at si Boss Wei ay personal na naghatid. Sa buong wagwo, sino pa ang maglakas loob na magsabi kay Boss Wei kung ano ang gagawin? Paumanhin, Miss Jiang. May kaugnayan ka ba kay Jiang Zong? Maraming Jiang sa mundo. Hindi lahat sila magkakaugnay. Si Jiang Zong, naisip lang na may punto si Miss Jiang. Kaya sinuportahan niya siya. Kailan darating si Jiang Zong? Kailangan ko bang sabihin sa'yo? Nagtatanong lang ako. Sa ngalan ng Tianlin Chamber of Commerce, kami ay umaasa na pararangalan kami ni Jiang Zong. Hindi ka pala konektado kay James. Alam mo ba ang reputasyon ni Luye sa Tianlin? Alam mo bang delikado ang ginawa mo? Kahit ako ay nagpapatakbo ng maliit na negosyo, alam ko pa rin kung gaano kalakas si Luye sa Tianlin. Alam mo, pero ginawa mo pa rin? Teka, Tinutulungan kita, hindi dahil gusto kitang ligawan, kundi dahil may utang ako sa iyo. magbayad ng utang. Anong utang? Naaalala mo ba noong taong iyon, nang iligtas mo ang isang maliit na babae sa tabi ng ilog? Ikaw pala yon? Ang taong hinahanap ko, ikaw pala ang nasa akin. Kung hindi mo binanggit at sinabi sa akin, hindi ko sana malalaman na ikaw ang hinahanap ko. Hoy, tingnan mo ako ngayon, isang babaeng walang pera, diborsiyada at nahihirapan. Ngunit iba ka na ngayon, Presidente Zi. Tingnan mo, sa suporta ni Presidente Jiang, ang iyong kinabukasan, kayang lampasan si Gilu. Hindi ako taong sumisipsip sa kapangyarihan. Alam ko ang sasabihin mo. Ngunit, sa ngayon, wala akong gana sa pag-ibig. Maghihintay ako sa'yo. Ngunit usapin na iyan sa hinaharap. Presidente Zi, ano man ang mangyari, sa taong nagligtas ng buhay ko, tiyak kong babayaran ang kabutihang iyon. Presidente Lu, oras na para tuparin ang pangako. Tama. Presidente Lu, naghihintay kaming lahat. Hindi mo ba naalala? Naaalala ko, inutusan ako ni Presidente Jiang na bantayan kung paano tutuperin ni Presidente Lu ang salita upang maging huwaran sa lahat sa mundo ng negosyo. Kaya, Presidente Lu, dapat kang magmadali. Kailangan ko pang mag-ulat kay Presidente Jiang. Sige, humihingi ako ng paumanhin. Humihingi ako ng tawad kay Binibining Jiang. Sa lungsod, at sa lahat ng narito. Hindi ko dapat tinakpan si Li Jiyo at Presidente Zhao.
Naaalala ko ang pangako ni Jilo noon. Hindi lang paghingi ng tawad, di ba? Ji-Wei. Binibini Jiang. Ako. Jilo. Ikaw ang pangunahing tao sa negosyo ng Tianlin. Kapag may pangako ka sa harap ng mga kapatid, kailangan tuparin mo ang pangako. Bakit mo pinapatagal? Huwag mong sabihin naghihintay ka ng saklolo. Hindi po, di ko magagawa yun. Ako na ang bahala at Hoy! Press, Lu, di ka kumain ng almusal. Bakit parang ang labo ng mata mo? Ako si Lu Xiangchon. Tapat na tinatanggap ang pagkatalo. Binibini Jiang. Nasiyahan ka na ba? CJ, Ginoong Lu, palagi kang tumutupad sa pangako. Naniniwala akong ang ating Tianlin Chamber of Commerce ay mamumukadkad. Subalit, tungkol kina Pangulong Lin at Pangulo, ano ang plano ninyo sa kanila? Huwag kang magpakampante. Panloob na usapin ito ng Tianlin Chamber of Commerce. Ginoong Lu. Hindi patas yang ginagawa mo. Tama si Binibini Jiang. Isang babala lamang ito sa mga mapagsamantala. Paalala rin ito sa lahat ng miyembro ng Tianlin Chamber of Commerce. Ano? Babala. Tama. Ang sino mang magtatangka na mandaya, tulad ng pamilyang Lin o Zhao, ay dapat parusahan. Tayo, bakit mo ako sinaktan? Hinampas kita dahil karapat-dapat ka. Aray, kung hindi ka nagsalita ng padalos-dalos sa harap ni Jijo, kung hindi mo sinubukang agawin ng lalaki ni Binibini Jiang, hindi sana nangyari ito. Tatay, wala kang basehan sa pagsisisi sa akin. Alam mong ang kasama sa hapunan ni Jija ay talagang... Huwag kang maglilig pa. Pumunta ka na. Humihingi ka ng tawad kay Binibini Jiang. Huwag mo pang paalain si Jilo. Bilasin mo. Binibini Jiang, patawarin mo ako. Hindi ko sana nilapit si Wu Fan. Siya ang unang nanligaw sa akin. Ngunit pangako ko, mula ngayon, wala na akong pag-uugnayan sa kanya. Sige na. Binibini Jiang, nabigo akong turuan ng anak ko at nasaktan ka namin. Maaari ko bang hilingin? Napakiusapan si Jiang. Napatawarin kami. Lin Jiyo. Huwag mong isiping hindi ko alam ang tunay mong pakay. Kayong mag-ama, nagpanggap sa harap ng lahat. Akala mo mabubura na ang lahat? Tama ka. Hindi ka naparusahan. Ngunit hindi ba't pinapahiya mo lang? Sige, Lu, sa harap ng lahat. Binibini Jiang. Huwag mong subukang abusuhin ng pasensya ko. Lahat tayo dito ay veterano sa negosyo. Huwag mong isiping makakagawa ka ng gusto mo dahil lang kay Jiang ang sumasalo sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, ang apat na malalaking pamilya sa Tianli ay hindi rin basta-bastang kalaban. Hui, mukhang may gustong makita dito. Kung sino talaga ang mas mahalaga para kay Jiang. Ang kapal mo, ha. Narinig mo ba yon? Sabi ni Ji-Wei, lumalampas ka na. Zhao, ikaw ang kausap ko. Bantayan mo ang salita mo. Ginoong Wei, ikaw, ano ang... Ang reputasyon kong Lo Xiangchon ay sinira ng mga katulad mo. Ginoong Lo, ang paglaban sa Zhou Group, hindi ba tama? Anong sinabi mo? Hindi ko narinig. Hoy, hindi yon. Pinuna mo na ako dati. Hindi ako nakinig. Ako ang nagpumilit na gawin yon. Handang tanggapin ang parusa mo. Lumabas ka. Sige na. Ginoong Wei, paano kung ganito? Bilang Pangulo ng Samahan, parurusahan ko ang Lin Group at babayaran ang Zhou Group ng 10 milyon na kontrata tungkol kay Presidente Zhao. Ang kanyang parusa, ipaubaya natin kay Presidente Jiang at kay Ginoong Wei. Simple lang. Ginoong Lu, wala ka bang proyekto sa Han Group? Ipasa sa pamilyang Li at Zhao. Pero kung ako ang tatanungin, bakit hindi sa pamilyang Sun at Chen? Subukan natin. Ano, ayaw mo? Ang apat na dakilang pamilya ng Tianli, Ginoong Lu, hindi mo pwedeng pagsamahin ang pamilyang Li at Zhao. Hoy, hindi mo pwedeng iwanan ng dalawang pamilya sa tabi. Tama, masama ito para sa balansing pag-unlad ng Tianlin Chamber. Sige, naiintindihan ko, Ginoong Wei. Salamat, Ginoong Lu. Salamat, Binibining Jiang. At saka, Ji-Li. Ang nangyari ngayong araw, hindi mangyayari kung hindi sa paghahalo mo ng sitwasyon. Kaya, sabihin mo sa amin. Ano ang plano mong gawin tungkol dito, Ji-Wei? Hindi ko alam kung sino ang kinakaharap ko. Binabawi ko ang aking mga sinabi. Ang lakas ng pamilyang Li ay walang laban sa ibang pamilya dito. Kung hindi sa negosyo ni Jijo, ang pamilyang Li ay mawawasak na sana. Kaya sana siyang Master Zhou ay kalimutan na ang nakaraan. Hui, nais kong ipagtanggol si Yili. Nasa kanya lang ang labis na pagmamahal sana. Palagi niya akong pinapakitaan ng kabaitan. Hindi sapat na patawarin mo lang siya. Kanina, sila ng anak niya ay nagpahiya kay Binibini Jiang. Kailangan nila ng kapatawaran ni Binibini Jiang para makapag-ulat ako kay Ji Jiang.
Alhuay. Pwedeng makiusap ako. Dahil pinatawad na sila ni Iza, wala na akong sasabihin pa. Hindi ba kayo magpapasalamat kay Binibini Jiang? Kung hindi sa kabaitan ni Binibini Jiang, ang negosyo ng pamilyang Lee ay tuluyan ng mababagsak. Salamat po, Binibini Jiang. Halika na rito. Lumuhad kay Jiwei at Binibini Jiang. Lumuhad ka. Makiusap kay Jilo at Binibini Jiang. Napatawarin ang aming pamilya. Lumuhad. Noong huling party, pangit ang asal ni Lu Xiangxia. Mukhang hindi ko talaga siya nakilala at nagmadaling gawin Pangulo ng Qianlin Chamber of Commerce. Iyon ang aking pagkukulang. Presidente Jiang, sobra kang nag-iisip. Sa ngayon, buong Tianjin Chamber of Commerce ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Kung gusto mo siyang alisin, kailangan niyang magbitiw ng walang tanong. Kaya, sino sa palagay mo ang mas bagay na maging Pangulo ng Chamber? Iniisip mo ba si Zhou Xiao? Hindi. Sa pagkakataong ito ay hindi ko balak. Natulungan ang ibang lalaking umangat kung karapat dapat siya, kaya niyang makarating ng walang tulong ko. Kaya, Ayaw kong ganap na alisin si Lu Xiangxia. Manatili muna tayong nagmamasid kung siya'y magpakabuti. Sige nga, ngunit kung hindi, ako na ang bahala kapag dumating ang panahon. siya nga pala, may natanggap akong balita. May kasunduang pag-aasawa kang kailangang tuparin. Ginawa ito ng aking lol kasama ang pamilyang Han noong buhay pa siya. Sa palagay ko, wala akong magandang dahilan para tumanggi. Ngunit alam ng lahat na si Han Xiao ay kilalang babero, sutil na mayamang binata. Paano siya magiging karapat-dapat sa'yo? Pag-usapan natin yan mamaya. Dalhin mo ako sa Qianjiang Hotel. May class reunion ako. Sige. Hello, Mr. Jiang. Nako, hindi ba't si Jiang Xiying yan? Ikaw nga, Paano ka naglakas loob na magpakita? bakit naman hindi ako pupunta? Narinig ko na, ay, huwag na lang. Kung narito ka na rin lang, magiging interesante ito. Pumasok na tayo. Wow, hindi ba't si Yuan yan? Ang tagapagmana pa rin ng Luo Group? Ano? Ha 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 ha. Hoy, paano naman kami makakapantay? Sa henyo ng klase, matalino at maganda siya. Hindi talaga kami makakalaban. Oh, Diyos ko. Ito ba, ang henyo naming si Jiang Xiying? Nabalitaan kong nagtinda siya sa kalye ng 5 taon. Sa talinong niyang yan, siguradong kumita siya ng maraming pera, di ba? Hindi ko alam kung kumita siya, pero ang alam ko, hindi na kinaya ng asawa niya. Iniwan siya para sa tagapagmana ng Lin Group. Wow, malaking kawalan yan. Xiying, baka dapat tumigil ka na sa pagtitinda. Magtrabaho ka na lang bilang janitor sa amin. Linisin mo ang mga toilet para sa akin. Oo, sang-ayon ako. Isang henyo sa kolehiyo na nagja-janitor. Sa sipag niyang yan, malilinis niya lahat ng toilet ng pagkinis-kinis. Ha 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 ha. Xiying, tingnan mo sila. Sinabi ko na sa iyo, huwag ka nang pumunta. Huwag na lang, pero hindi ka nakinig. Paano kaya kung maging waitress ka na lang namin? Seryoso ka ba? Malaking hotel ito. Wala man lang silang mahanap na waiter. Hoy, yung mga waiter dito, saan ba nila nakukuha? Bobo, bagal, at walang kwenta. Mga katulad nating may kaya, paano tayo masasanay sa mga estranged wrong nagseserbisyo? Tama ba ako, mga kaibigan? May punto si Luo. Ang pagsilbi kay Miss Luo ay karangalan para sa'yo, Jiang Xiying. Oo nga Xiying, makinig ka na, sa mga payo nila, tinutulungan ka lang namin, baka sakali, pag naging masaya si Yuan, bigyan ka pa niya ng tip, baka umabot pa, sa kinikita mo sa 1 taon sa stall mo. Talaga? Seryoso? 100,000 pesos kita ko kada taon sa stall. Bibigyan ba talaga ako ni Miss Luo ng ganong kalaking tip? Naman Jiang Xiying, nababaliw ka ba? Alam ko na, ang hipag mo na si Wu Qiao, trabahador ko. Sinabi niya lahat ng sekreto, maghapon kang nagpapakapagod, 10,000 pesos lang kita mo, buong pamilya mo, binubuhay lang ng mga kababuyang yan, ewan ko sa'yo. Maniniwala ka sa empleyado mo, kesyo sa dati mong kaklase. Hindi ka titigil hanggang mamatay ka sa hirap. Tatawagan ko siya ngayon din, para pumunta dito. Kung nagsisinungaling siya, sis auntie agad siya. Hello. Pumunta ka sa room 302 ng Qianjiang Hotel ngayon din. Ano, malapit ka lang, mabuti naman, bilisan mo at pumunta ka dito. Sandali, ano ba? Talaga bang 24 paghahati pito na available ang mga empleyado mo? Mas mabuti na yon kaysa walang trabaho. Asawa mo mismo. Ay, mali, ex-asawa mo nga'y iniwan ka rin. Ipakilala ko ang lahat. Ito si Wu Qiao. Empleyado siya sa kumpanya ko. Siya rin ang dating hipag ng top student nating si Jiang. Yuan, ang bait mo talaga. Kung nanatili si Wu Qiao sa kanyang hipag na nagtitinda sa kalye, hindi siya aasenso tulad nito. Malaking swerte ang makapasok sa Luo Group.
Salamat sa kabutihan ni President Luo. Binigyan ng pagkakataon ang pamilya namin. Kami ng pamilya ko ay lubos na nagpapasalamat kay President Luo. Paano mo pasasalamatan si President Luo? Sinabi ni President Luo na ikwento ang kalagayan ng aking dating hipag. Nag-organisa raw ang mga kaklase ng fundraising para sa kanya. Tama, sabi ng ex-hipag mo kumikita siya ng 100,000 kada taon sa kanyang tindahan. Huwag kang maniwala sa kalokohan niya. 10,000 lang ang kita niya kada taon. Nung hiwalayan niya ang kapatid ko, sinubukan pa niyang agawin ang bahay. Nako, ang hirap naman yan. Siying, bakit hindi mo sinabi agad na nahihirapan ka? Kahit hindi naman tayo magkalapit noon, kung kailangan mo ng pera, tutulungan kita. Ha ha ha. Pero, siguraduhin mong mapaglingkusan mo muna ang lahat. Bakit ka nakatayo dyan? Bilisin mo at painumin ang lahat. Hoy, Yuan. Pinapainom mo siya ng paulit, pero paano kung walang tip? Tama ka. Eto, lagyan mo ako, bigyan kita ng 10,000. Maraming tao sa hapag, malaki ang kikitain mo. Ang ganda ng deal. Kulang yan. 10,000 lang. Nasaan ang natirang libo-libo? Sino bang nagdadala ng ganito karami pera ngayon? May bangko sa baba. Sige, tutulungan ko si Ji Luo. Ang sakim mo talaga. Di pa nagsisimula, pera na agad iniisip. E di mo masasabi. Akala mo basta makakakuha ka ng libo-libo. Baka wala ka makuhang ilang libo mamaya. Estangyang ka. Ang lakas ng loob mong murahin ako. Nanunood ka ba? Kaya kitang gawin. Hindi mo na magagawa. Magtinda ng pancake. Jiang Sihing. Huwag kang magalit. Kayong dalawa ni Yuan ay magkaibang mundo. Ang kanila sa Tianlin, malakas ang impluensya. Kapag galitin mo siya, pwedeng ipagbawal ang tindahan mo sa Tianlin. Totoo yan. Edi may utang na loob ako. Kay Hilo. Kasalanan ko, Jiangxing ang tanga. Buhay ko ay nakasalalay sa karito ng pancake na binili kong 500 piso. Ginoong Luo. Natauhan ka rin, tanga ka. Hoy, bibigyan kita ng pagkakataong magpakabuti. Bawat tagay mo ay katumbas ng 10,000. Kung ilan ang mabuhos mo, yun ang ibabayad ko. Di ba mas mabuti ito kaysa magpagamit kahit papaano may dignidad? Ang pagkakitaan mo, tapat na trabaho ito, di ba? Di mo inasahan ta, no, yung batikan sa universidad na si Jiang, ngayon naglilingkod sa akin. Jiang Sihing, anong ginagawa mo? Ha? Nililinis ko ang utak mo. Nililinis ang utak ko. Sige, tulungan din kitang maglinis ng sayo. Jiang Sihing, pakawalan mo si Presidente Luo ngayon din. Hanggang saan ang kapal ng mukha mo? Nagpapaubaya ng maruming trabaho. Mukiao, kung ikukumpara sa iyo, di ako ganyan kapal, Mux. Nung hipagpa kita, ako ang nagpaaral sa'yo. Kung di ako nagtusto sa inyong magkapatid, may koneksyon kaya kayo sa mga mayayamang to. Kabaruan yan. Si Ate Warner ang nagbigay ng pera. Presidente Luo, huwag kayong makinig sa kanya. Babae talagang malandi ito. Nakipagrelasyon kay Joe, bago pa makipaghiwalay sa kapatid ko. Lahat ng taong pinapanta niya dito kay Joe. Jiang Sihing, maghintay ka lang. Si Han Xiao ang boyfriend ko. Di pa tayo tapos. Anong sakto? Hahanapin ko sana siya. Isang babaeng hampas lupa na tulad mo. Akala mo papantay ka kay Han Xiao. Pasensya na. Matagal lang napagkasunduan ng mga magulang namin. Pantay talaga kami. Walang hiya ka. Una si Joe Xiao, hindi ka pa nasiyahan. Ngayon si Han Xiao naman. Alam mo ba ang pinanggalingan ni Han Xiao? Akala mo magkakagusto siya sa'yo? Posible ba yun? Joe Xiao, narinig mo mismo. Lantarang manloloko ang babaeng to. Naging kayo noon. Ngayon hinahabol naman niya si Han Xiao na may girlfriend na. Wala siyang pake sa'yo noon pa. Sinaktan mo ako, tinutulungan lang kita. Ako si Zufang, hindi nananakit ng baba. Pero dahil sa'yo, sinira ko sarili kong patakaran. Bakit? Dahil pinapahiya mo ang babaeng pinakamahalaga sa akin. Ano? Joe Xiao, anong kulang ko sa hampas lupang yun? Isang tambay lang siya sa kalye. Tsaka, nangangaliwa siya. Sa asawa niya. Kapag narinig ko, minumura mo si Miss Jiang. Muli, papanhik ko ang pamilya mo sa Tianlin. Nandito lang ako para kumain. Narinig ko ang pangalan mo kaya dali-dali akong pumunta. Lampas na sa linya ang mga taong ito. Paano mo gusto silang parusahan? Sino ang balak mong parusahan? Ang ingay dito, ano? Ikaw si Jiang Sihing, di ba? Maliit talaga ang mundo. Narinig kong nakiusap ang lolo mo sa tatay ko para tayo ikasal. Kaya ngayon narito ka para apihin ang nobyo ko? Pasensya na. Wala talaga akong interes na makipagkasundo sa iyo.
Jiang Xiying, narinig kong nagtitinda ka dati ng pancake. Ngayon nakadikit ka na kay Zhou Xiao. At nakapasok ka pa sa piyesta ni Boss Lo. Hoy, hindi ba nakaka-excite na nasa isang party na puno ng mga mayayamang tao, ha? Sa tingin mo hindi ako karapat-dapat sa'yo, Han Xiao? Ha 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 ha. Tama ka dyan. Gusto kong ipawalang bisa ang kasunduan natin, Han Xiao. Ano ang ibig mong sabihin? Sa harap nga ng lahat mo gagawin to? Ginagawa mo akong katawa-tawa? Makinig ka sa akin. Ako ang magdedesisyon kung tayo ay maghihiwalay. E di sabihin mo sa akin, magkano ang gusto mo para kanselahin ito? Ha ha ha. Isang babaeng nagtitinda ng hotcake sa reunion. Nagwo-waitress para lang may pambayad. Ngayon nagpapanggap na negosyante ka? Nakikipagnegosasyon ka pa sa akin? Ano? Ha ha ha. Hoy, Ginoong Zhou. Si Ginoong Han na ito, siya ang nobyo ko, huli na lahat. Kung gasgasin mo mukha niya, hindi ko maipapaliwanag kay Lolo sa langit. Jiang, huwag kang magmalaki. Kapag nagtulungan ang Luo Corp at Han Corp, mabibili na lang namin ang Zhou Corp. Pag mangyari iyon, sisisiguraduhin kong luluhuran mo ako na may pancake sa bibig at hihingi ng tawad sa akin. Loyuan-yuan, hindi ko inakalang ganyan kalawak imahinasyon mo. Aaminin ko, medyo naintriga ako. Pero Ano? alam mo, baka ikaw ang gumapang dala ang pancake at humingi ng kapatawaran. Sa huli, Jiang, hoy. Nagmamadali kang iwasan ang ating kasunduan. May iba ka bang gustong pakasalan? Makinig ka. Kung lalapit ka ngayon din at luluhod ka, dilaan mo pa ako. Payag ako. Ginoong Han, ako mismo ang handang magbabayad ng pansala para sa... Pero hindi ko inakalang, ganto kababa ang hihingin mo. Kapag dinilaan ko ang paa, payag ka ng kanselahin ito. Tuparin mo ang pangako mo. Isang hampas lupang nagtitinda sa kalye. Nagsusumikap umangat sa lipunan. TSK. Kahit paapakan mo na lang. Ginoong Han, tandaan mo ang sinabi ko. Ano, hoy, nais kong lahat ng nandito. Mga kaklase ko, ang maging saksi. Sariling mata kong makakita. Jiang Xiying, lumapit ka't dilaan ng pa ako. Makaamang kanselahin ang kasunduan. Sino ka ba't ako'y sinaktan mo? Kabilang siya sa grupo ni Tao ito ni Ginoong Hui. Ano ba ang relasyon ni Xing kay Ginoong Hui? Ako ito. Nakasalubong ko si Han Xiao. Ibigay mo sa akin. Maghanda ng regalo para kay Han Xiao at sa girlfriend niya mula sa akin. Nag-text ako sa'yo. Jiang Xiying, kahit nakalapit ka sa pamilya Zhou, dapat mong malaman kung magsama ang pamilya Han at Luo. Ang pagdurog sa'yo at kay Zhou Xiao ay kasing dali lang ng pagyurak sa langgam. Tama, payuhan kita. Magmadali kang humingi ng tawad kay Han Xiao at Yuan Yuan. Baka sakaling palampasin ka nila. Oo, hinihila mo pababa si Zhou Xiao. Zhou Xiao, natatakot ka bang mapahamak kita? Bilang lalaki, nahihiya na ako na hindi ko man lang kayang protektahan ka. Bakit ako matatakot na mahila pababa? Zhu Fang, sa sinabi mong iyan, wala na akong kinakatakutan. Maglabas ka ng 100,000. Jiang Xiying, saan ka kumuha ng ganyang kalaking pera? Malaki ba talaga ang 100,000? Lahat kayong nakaupo dito ay mga alipores lang ng mayayaman. Walang halaga sa inyo ang ganitong pera, di ba? Jiang Xiying, anong problema mo? Kahit may mga bodyguard ka, hindi kami takot sa'yo. Pag nalaman ni President Han at President Luo, mag-ingat ka sa likuran mo, mawawala lahat sa'yo. Jiang Xiying, ang mura mo talagang magpakabayani. Si Zhou Xiao na nagkakahalaga ng higit 100 milyon. Ganyan lang ibinayad sa'yo. Hoy Joe, hindi pa to ang huli. Kanina pa sinasabi ni Luo Yuan al 1,000,000 ang halaga ng isang basong alak. Tataasan ko pa. Ang magbuhos ng alak sa kanya ay 100,000 ang premyo. May gustong sumubok Seryoso ka ba? sa harap ng mga kaklase natin. Palagi akong tumutupad sa salita. Ikaw mismo ang nagsabi. Ako na ang mauuna. Ha? Jiang Xiying, nababaliw ka na. Tingnan natin kung ilang 100,000 ang meron ka. Para sa akin. Sige, buhusan mo pa ako. Kaya kong ibigay lahat ng gusto. Pasok. Luo Yuan, hindi mo ba gusto ang pagpapainom sa'yo? Tama na yan. Luo Yuan.
Ano sa palagay, nasisiyahan ka ba sa serbisyo na provide ko para sa abot ba sa kalidad ng 5 bituin? Kung hindi ka nasisiyahan, pwede kong ipatawag ang hotel manager para humarap at humingi ng paumanhin. Jiang Xiying. Ang yabang ng mga salita mo ni hindi mo man lang sinubukang gawing makatotohanan ng kwento mo. Wala ang pera mo kumpara sa akin. Tapos nagmamalaki ka pa sa harap ko, mayabang kang mag-utos sa hotel manager. Bakit naman? Anong pumipigil sa akin? Makinig ka. Sa amin ang hotel na ito. Ay, bilis, bitawan mo si Han Xiao. Jiang Ziyi, talagang away ang naging daan para magkakilala tayo, no? Ngayon lang ako naintriga ng ganito. Gusto ko ang babaeng tulad mo, yung may angas sa katawan. Han, hindi pa ako... Hoy! Pare, walang problema sa kinang. Patas na labanan sa'yo. Diyan nakakatuwa ang laro. Han Xiao, anong ibig sabihin yan? Nakapagkasundo na tayo, at siya'y may pinagdaanan na. Nakalimutan mo ba? Dati siyang nagtitinda sa kalsada. Umalis ka sa daan ko. Makinig ka, Luo. Kapag may nasabi ka pang ayaw kong marinig, ipapamana kita sa maliit na negosyo ni Jiang Ziyi. Han Xiao, ito ang Rolls Royce na ipinadeliver ko para sa fiancé mo. Nasa parking na ng hotel. Heto ang susi. Jiang Xiying. Pera lang ba meron ka? Pasikat na mayaman ka lang. Kung papasukin mo pamilya namin, dapat level ang dala mo. Hoy, sigurado ako, di ka pa nakasakay ng Rolls Royce. No. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang tunay na. Pakiramdam ng Rolls Royce. Akin to, ako ang tunay na fiancé mo. Hindi na. Jiang Xiying, ang galing mo talaga. Si Zhou Xiao hindi sapat sa'yo, ngayon si Han Xiao naman. Jiang Xiying. Yung, dilaan ng ex-binan mo ang lakas. Buong gabi siyang daldal. Hoy, kailangan mo ba ako para patahimikin siya? Wag na. Dati siyang kapamilya eh. Ako na ang bahala sa amin. Samahan niyo siyang umalis. Bitawan niyo ako. Magaling di ko inakalang. Ikaw pala ang makulit. Hoy, bagay talaga tayo. Jiang Xiying. Tingnan mo, kailan tayo magpapakasal? Pasensya na sa ganito. Tayo, Yitzem, magkaiba talaga ang mundo natin. Mas mabuti, kanselahin na natin ang kasunduang ito. Tama ka. Sa iyong kalagayan at karanasan, hindi ka talaga akma sa akin. Pero, basta't ako, si Han Xiao, ay walang reklamo, walang sino man ang maglakas loob hamakin ng babaeng akin. Maasahan mo yan. Paano kung ako ang ayaw sa'yo, Han Xiao? Jiang Ziyi, ano ba yung sinasabi mo? Nababaliw ka ba? Alam mo ba ang sinasabi mo? Si Han Xiao ay isa sa pinakamayayaman sa Tianlin. Sino ang maglalakas loob hamakin si Han Xiao? Ano bang ipinagmamalaki mo? Kaya niyang kumuha ng 10 katulad mo? Sa totoo lang, ang yaman ng pamilya Han ay hindi ako nabibilib. Han Xiao, nahaharangan ng Rolls Royce mo. Sino bang gago? Ang humaharang sa Rolls Royce ko, hindi pa nakakita ng mamahaling sasakyan. Tambangan mo na lang. Han Xiao, hindi pwedeng ganyan. Mas mahal pa ang sasakyang yon kaysa sa Rolls Royce mo. Sino ang may lakas ng loob na harangan ito? Ha. Hindi pa nakakita ng ganito ang waiter. Akala ko ay mamahalin na sasakyan. Pero tignan mo, ha. Han Xiao. Bakit hindi mo habulin ang driver? Mas bago lang talaga ang itsura niyan. Wala namang katangi-tangi. Mga tanga talaga kayo. Makinig kayo. Ang plaka na ito, sa buong bansa. Isang tao lang ang karapat-dapat. Isang tao lang sa Hua Country ang karapat-dapat. Sino? Karangalan ito para sa pamilyang Han. Samahan niyo akong pasalamatan si President Jiang ng Jiang Group sa pagbisita sa Chenjiang Hotel. Boss Wei, nakarating na ba si President Jiang? Nandito mismo siya sa inyong hotel. Hindi niyo alam? Ano? Si Ginoong Hui. Si Jiang Ziyi. Huwag kang magmayabang. Nangangahas kang gambling si Ginoong Hui. Alam mo ba kung sino siya? Ano ang posisyon ni Ginoong Hui? Ikaw. Paano ko hindi malalaman? Binibining Jiang, ang babait mo. May itatanong si Pangulong Jiang. Sapat ba ang ipinadalang pera? Kung kulang pa, magpapadala ako ng dagdag. Sandali, si Pangulong Jiang ang backer mo? Paano mo nakilala si Pangulong Jiang? Kung nakilala kita, bakit hindi ko makikilala si Pangulong Jiang? Ginoong Hui, pwede mo ba kaming ihatid ni Presidente? Jiang Ziyi, bitiwan mo ako. Tama. Young Master Han, salamat sa kabutihan. Pero huwag na. Ang ganda ng Rolls Royce na ito. Jiang Yi 8,888 ang sosya ng Rolls Royce. Pero hindi para sa akin. Tungkol naman dito. Kung gusto, pwede mong uwiin sa villa mo. Diyos ko, nakilala talaga ni Jiang Ziyi, ang pinakamakapangyarihan sa bansa, si Pangulong Jiang. Oo, tingnan mo, pati driver ni Pangulong Jiang igalang siya. Bulag ka. Yan si Ginoong Hui. Sa buong bansa, una si Pangulong Jiang. Pangalawa si Ginoong Hui. Pinagkakatiwala ang katulong ni Pangulong Jiang. Presidente Zip, sabay na tayong umalis. Jiang, saan ka pupunta? Naku po. Buisit.
Nakalimutan kong itago. Bahala na. Tumatanda ka na, nawawala na sa isip mo. Hindi ko naman inasahan ang tulong na itago mo ito ng matagal. Ikaw talaga ang hari ng negosyo dito. Sige, Jiang pala. Ang Giant Corporation, ako ang nagtayo mula sa wala. Kahit yung kontratang 500 milyon, ibinigay ko iyon sa iyo para lang galitin ang mga Lin at Si Jijang natin, talagang malapit sa iyo. Naisip ko na yan sa hotel. Pero totoo nga, gulatan talaga ang lahat ng ito. Kailangan kong mag-isip muna. bigyan natin siya ng oras. Kung mag-aaksaya ka ulit ng pera, ikukulong kita sa bahay at hindi ka na makakalabas. Tae, ano naman nagawa ko? Ngayon, para mapasaya si Jijang, binigay ni Jilo ang mga negosyong dati atin sa iba na. Ang lead group natin, nasa pinakadelikadong yugto ngayon. Hindi ba't lahat yan dahil sa sumpang Jiang Siying? Kung wala lang siya. Ngayon si Zhou Xiao at ang 500 milyong kontrata ay mapapasa atin na. May kapit siya kay Presidente Jiang. Sino ang mag-aahas sa kanya? Tae, baka ayaw mong galawin siya pero may ibang gagawa. Oo, Marami siyang inaway. Sa birthday ni Ginoong Lo. Hoy. Sinabihan ko kayong bantayan si Jiang Siying. 1 buwan na. May balita ba? Seryoso. Tiniwalagan siya ni Zhou Xiao. Ayos yan. Kausapin mo si Tito Zhao. Oras na para umaksyon. Jiang Siying. Tingnan mo kung sino to. Nagulat ako. Ano? Di mo inaasahan makita ako. Hindi. Ang ibig kong sabihin, di ba dapat nakatali si Zhou Xiao? Ha? Kung mamamatay ka, isang katunggali ang mawawala sa akin. Sa panahong iyon, si Zhou Xiao at ang $500 milyon na deal ay mapapasa akin na. Walang kagalingan. Pero ang lakas ng pagkamakasarili. Jiang Siying. Akala mo ba talagang si Zhou Xiaowei at Presidente Jiang ay nasa likod mo pa rin? Hahaha. Isang langgam ka lang. Kaming mayayaman ng bobola lang sa mga ordinaryo kapag naiinip lang. Di mo naman talaga seryoso yun, no? Ang yabang-yabang. Hindi ka natatakot babalikan kanila? Wala may pakialam kung mamatay kang langgam. At saka, nasa akin ang cellphone mo. Paano ka hihingi ng tulong? Di ko inakala na ganito ka pala katalino. Siyempre naman. HM. Mabuting pamangkin. Ipinagmamalaki kita. Di tulad ng duwag mong ama. Huminahon ka. Pag nagtagumpay ka na, sa pagmana ng league group, tayo na ang magkakasosyo. Salamat Tito Zhao. Sabi ko na nga ba? Sa ganyang utak niya, kahit makataliman ako, di niya alam ang susunod na gagawin. Ikaw. May kasabwat kasi. Ikaw pala, Presidente Zhao. Jiang Siying, tigilan mo ang pagpapanggap. Naalala mo pa ba? Kung paano mo ako inabisa, birthday ni Ginoong Lo? Kumusta? Zhao, di ka pa nagsasawa. Gusto mo pang balikan ang nakaraan. Katarantaduhan. Dahil sa'yo, ako si Zhao, nawala ng malaking negosyo. Kung di kita paparusahan, di ako karapat-dapat maging miyembro ng Tianlin 4 families. Tama. Dati ang yabang-yabang mo. Akala mo may Zhou Xiao kang kakampi. Tingnan mo ang nangyari. 2 araw pa lang, nalaman na ng mga tao ko. Walang time sa'yo si Zhou Xiao. Ganyan talaga dapat. Si Zhou Xiao, ang genius sa finance. Hindi hahanap ng papantay na mayaman, kundi ang pipiliin ay isang diborsyada at dating nagtitinda. Ang reyna ng pancake. Oh, ha ha ha. Sige, masaya naman kayong dalawa. Tawa kayo ng tawa. May tracking device, ang cellphone ko. Tuso ka talaga. Kinuha mo phone niya at di mo tiningnan. Ako. Pinatay ko. Akala ko kapag naka-off, di tayo makikita. Tang. Jiang Siying. Huwag kang magmalaki. Kahit di kita patayin ngayon, di kita palalabasin ng basta-basta. Sandali lang. Ginoong Zhao. Alam mo ba kung sino ako? Isang nagtitinda lang sa kalye. Isang tagapagbenta ng pancake. Isang hiwalay na babae. Ano? May iba ka pang tawag sa akin? Babaeng malandi. Babaeng pera lang ang habol sa mga lalaking mayaman. Ginoong Zhao. Kung papayagan mo akong umalis, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Oh. Ano nga? Anong maibibigay mo? Pera. Negosyo. Ha ha ha. Hindi ko alam kung paano mo nakuha ang tiwala ni Ginoong Jiang.
Pero, kung kaya mo nga talagang ibigay ang mga yan. Sige. Kunin mo ako ng $1 bilyong na kontrata. Papakawalan na kita ngayon din. 10. Ginoong Zhao, naku Ginoong Zhao. Kung may $1 bilyong na order ako, kay Luxiang Tian ko lang ibibigay. Hindi sa'yo. Bakit ganun? Siya ang presidente ng Chanlin Chamber of Commerce. Isa pa, si Ginoong Jiang mismo ang nag-angat sa kanya. Habang buhay siya, sa kanya ang Chanlin Chamber. Pag may magandang negosyo, si Ginoong Jiang laging una siyang pinapabora. Yang 4 na kumpanya, hintayin niyo ang pagkakataon. Ano ba ang napakagaling? Yan silo na yan? Ha, mukha naman siyang walang alam. Kung hindi ako naging frontman niya, hindi siya aabot sa kinaroroonan niya ngayon. Ginoong Zhao, sa pakinggan, mukhang hindi ka rin tapat kay Ginoong Lu ano. Sa negosyo, pera ang pinakamahalaga. Walang lugar ang katapatan. Maganda ang punto mo. Binibini Jiang. Matatalim na hakbang yan. Mukhang, may dahilan kung bakit si Pres, Jiang at Boss Wei ay ganito kataas ang tingin sa'yo. Lu Ye. Ako ang nagkamali. Kanina lang. Hindi yun ang totoong nararamdaman ko. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ang totoong nasa isip mo? Hoy, Lu Ye. Ginagago lang ako ng babaeng yun para palabasin siya. Ginulo lang niya tayo. Sumakay lang ako sa sinabi niya. Tol Jiao. Mga 20 taon na tayong magkasama, di ba? Bakit ko pagkakatiwalaan ang isang hindi kilalang tao? Kaysa sa'yo? Patayin sila. Ginoong Lu, isang walang kwentang taksil lang siya. Bakit kailangan mo siyang patayin? Hindi mo ba alam labag yan sa batas? Batas? Sa buong lintiyan na to, ako ang batas. Gusto ko lang makita ang kapalaran ng mga taksil sa samahan. Aba, sino nga pala? Ang nagbago na ang isip ko. Gusto ko nang malaman kung ano ang espesyal sa babaeng nagpaloko kay Joe at Han. At nag-a-out dahil sa kanya. Luxiang siya. Huwag gumawa ng ikalulungkot mo. Pagsisisi? Makipagbalipas ng gabi sa isang napakagandang dalaga. Bakit ako magsisisi doon? Ako pa ang masaya dito. Huwag kang lalapit. Luxiang Shen. Sino ang Sam-Iron ng pagkakataon kong ito? Joe Fang. Ikaw pa ang presidente ng Chamber of Commerce. Wala ka bang hiya? Tumulong kayo rito. Nasaan ang lahat? Saan napunta ang lahat? Tumigil ka sa pagsigaw. Hindi makapasok ang mga tao mo. Master Hui. Joe Fang. Bakit isinama mo pa si Master Hui? Master Hui, bakit ka nandito? Master Hui. Isang babae lang, ang kanyang edad. Siya ba talaga ang dahilan ng away ninyong dalawa? HMPH, batang babae. Luxiang siya. Tapos na ang mga magagandang araw mo. Hoy Jiang, ano ang ibig sabihin yan? Ako ang presidente ng Tianlin Chamber of Commerce. Babae ka lang. At nang ahas kang makipag-usap sa akin ng ganito. Joe Fang. Huwag mong isiping dahil sinusuportahan ka ni Hui, pwede mo nang kunin ang posisyon ko. Ang pagiging presidente ko sa Tianlin Chamber of Commerce ay diretsong itinalaga ni Jiang. Bata, wala ka pang karanasan. Kung itinalaga man iyon, kaya rin itong alisin ng madali. Tama ba, Tito Hui? Hindi naman mahirap. Basta bigyan mo lang ng utos, ipapaalam ko agad sa Tianli, at ipapakalat sa buong bansa. Hui, binigyan ka ba ng droga ng babaeng ta? Yung paraan ng pakikipag-usap mo sa kanya. Nasaan ang iyong autoridad? Sandali lang. Pangulong Jiang. Jiang Xiying. Ano ang relasyon ninyo? Sa wakas, naisip mo rin. Tama ka. Ako si Pangulong Jiang. Mula sa Jiang Corporation ng Huag Country. Jiang Xing. Ikaw si Pangulong Jiang? Imposible.
Hindi pwede yun. Sa buong Huacon, may iba pa bang tao ang makapagpapatupad kay Hui ng ganon? HM. Yo. Naglakas loob ka talagang guluhin si Pangulong Jiang. Mukhang tapos na ang panahon mo. Pangulong Jiang, ako ang may kasalanan. Nagkamali ako. Patawarin niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Pinalalampas kita ngayon. Bakit hindi mo tanungin ang yumaong pinuno ng pamilya Zhao? Kung karapat dapat kang patawarin. Ginoong Jiang. Kung hindi mo ako tinawag dito, hindi sana ako pupunta. Tinawag lang kita para lutasin ang traidor sa samahan ng negosyo, hindi para patayin siya. Boss Hui, ilabas mo siya rito. Dalhin mo siya at pag-isipin ang kanyang mga nagawa. Dalhin niyo na siya. Hoy! Ginoong Jiang. Nagkamali ako, Ginoong Jiang. Pakawalan niyo ako, Ginoong Jiang. Maawa na kayo. Bakit mo ginawa ang mapanganib na bagay na to? Nag-isa mo lang. Wala akong magawa. Isang babae lang ako na humahawak sa lahat ng ito. Hindi ko lagi maaasahan si Boss Hui sa lahat. Mula ngayon, sasamahan na kita palagi. Kahit saan ka pumunta. Pakakasalan mo talaga ako. Ang ibig sabihin, kalahati ng $1 trilyon mong imperyo ay mapapasa akin din. Hindi ka nag-aalangan. Ang pinagsisisihan ko lang ay hindi tayo nagkakilala 5 taon na ang nakalipas. Sa susunod na 5 taon, 15 taon, 50 taon, sasamahan kita palagi. Tuwing umaga pagmulat ng iyong mga mata. Nandito lang ako sa tabi mo. Itong card na ito. Hindi ko pa ito nakikita dati. Jiang. Ito ang black card. Gamitin mo na ito. May isa pang ganito. Imbitasyon nito kay Presidente Lu sa kanyang birthday party bukas. Tingnan mo. Imbitasyon sa birthday ni Lu Wentian. Si Lu Wentian, kilalang kilala siya sa Tianlin City, presidente ng Chamber of Commerce. Malaking tao sa negosyo. Mahirap ka lang na nagtitinda ng pancake. Paano mo nakuha ito? Wala ka na doon. Ibalik. Nakuha mo to sa anak ko. Itong card. Ni minsan di ko to nakita. Kunin mo mga tao mo ngayon dito sa bangko sa tabi ng marriage registration. Sige, sundan mo sila. Hoy, i-swipe mo tong card. Anong klaseng card to? Hindi to pamilyar. Subukan mo lang i-swipe. Ayaw gumana nitong card. Bakit ayaw gumana? Jiang Sihing, babaeng hamak. G, nagago mo ako ng peking card. Maghintay ka sa gagawin ko sa'yo. Putang ina mo, niloloko mo ako ng peking card. Sino nagsabing peke ang card na ito? Tawagin mo ang manager. Sabi ko na, hindi ito tatanggapin. Ni minsan di ko nakita ang ganitong card. Sino bang may gawa nito? Kayo rin siguro. At ngayon, nanggugulo ka pa. Guardia. Hulihin siya. Hulihin siya. Card niya ito. Scammer talaga siya. Sarili niyang ginawa ito. Teka lang. Inaamin mong nilikha mo itong card? Di ba dapat sinanay ang mga telo ninyo? Di niya nakikilala ang black card. Kanyang card. Po ito. Manager, sa kanya talaga ang card. Talagang totoo. Hindi niya maitatanggi. Tawagin ang pulis. Dakpin siya. Hulihin siya. Ikaw, mag-sorry ka. Ngayon din, agad. Lumapit ka at humingi ng tawad. Ako ang magsasorry. Tangang ta. Kapag di ka pinatawad ng customer, huwag ka na, pumasok bukas. Ano, di ba ordinaryo? Black card lang ito. Tangang ta. Isa ito sa 2 pinakamataas na black card sa buong bansa. May 1 bilyon ang limit nito. 1 bilyon. Ikaw, di ito gumana dahil mali ang pag-swipe mo. Pasensya na. Pasensya na. Akala mo pag kinuha mo ang card, ipinasok mo lang, makukuha mo na ang pera. Jiang Sihing, kumakain ka sa bahay namin, gumagastos ng pera ng anak ko, ngayon ayaw mong gamitin ko ang card. Isusumbong kita sa pagnakaw ng card. Ha? Paano kung akin talaga ang card? Sabi na nga ng manager, 2 lang ang ganitong card sa buong Huwag Country. Ikaw na tindera ng pancake sa kalsada, nangangaliwa sa asawa mo, dukha at walang hiya, kahang magtinda ka habang buhay, hindi ka makakakuha ng ganitong card. Ha?
Ginoong kasintahan, si Jiang Xiying ay kilala sa pagiging malas. Tingnan mo ang nangyari sa dating asawa niya. Kung magsasama kayo, siguradong mabibiyayaan ka ng malas. Nahuli na namin ang magnanakaw ng card. Presidente Jiang, tatawag na ako ng pulis. Ano? Tinawag mo siyang Presidente Jiang. Presidente Jiang, nasa iyo ang black card na ito. Baka naman, ikaw ba si CEO Jiang mula sa Jiang Corporation sa Hua? Probinsya ng probinsyana. Ilan ba ang Jiang Corporation sa Hua? Imposible. Imposible. 5 taon siyang nanirahan sa amin. Nagpagol siya ng husto. Para sa anak ko, alam kong mabuti kung anong klaseng tao siya. Hindi maaaring. Siya ang CEO ng pinakamalaking korporasyon sa Huwag. Kahit may bahay lang nanunood naman ako ng TV. Hindi mo ako maloloko. HMP. Ha? Hindi ka panipaniwala. Anong lakas ng loob mong bastyusan ang aming CEO Jiang? Hui, tumawag ka ng pulis. Pag nanakaw ng card, tangkang panloloko sa credit card. Ang aming Jiang Corporation ay may karapatang magsampa ng legal na aksyon laban sa kanya. Opo, ma'am. CEO Jiang. Dalhin niyo na siya. Hindi maaaring siya ang CEO Jiang. Kung siya nga si CEO Jiang, paano naging CEO Jiang ang anak ko? Nagkamali ako. Dapat kaming humingi ng tawad. Kayo po'y mabait. Pakawalan niyo na ang anak ko. Anong nangyari sa anak niya? Si Jiang, ang dami niyong responsibilidad ha. Nakalista na si Wu Fan sa blacklist ng buong industriya. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Bitawan mo na. Nanay, hindi ba yung bank card na yon ang ginamit mo para sa allowance ko? Bakit ka naaresto? Kanya ni Jiang ang card na iyon. Si Jiang. Tumigil ka na. Siya nga ba? Siya na naman, yung babaeng si Jiang Xiying. Ngayon, hindi ako makahanap ng trabaho at ayaw ko ng mabuhay. Isasama ko si Jiang Xiying sa hukay ko. Wu Fan, akala ko ang pagbabawal sa pagtatrabaho ay magpapaisip sa kung tunay kang natuto. Binigyan sana kita ng pagkakataon. Jiang Xiying, ikaw na babae. Huwag mong isiping dahil malapit ka kay President Jiang at ay magagawa mo na ang lahat sa Tianlin City. Paumanhin. Ngayon, kaya ko talagang gawin ang lahat. At hindi ako umaasa sa kahit sino. Wala akong kailangang umasang iba. Bakit? Kung wala kang backer, akala mo ba aabot ka sa kinaroroonan mo ngayon? Ang Jiang Group ay aking itinayo mula sa wala gamit ang sariling Kasinungalingan, nagsisinungaling ka. Ano, Jiang Group? Aling Jiang Group? Yung mismong iniisip ngayon. Oo, anak, sa kanya ang card na iyan. Siya si President Jiang. $1,000,000 ang laman ng card na iyan. Bulag kami noon at hindi ito nakita. Jiang Xiying, anong ginawa mo sa nanay ko? Binrainwash mo ba siya? 5 taon tayong magkasama. Sumusunod ka sa lahat ng utos ko. Ganyan ba ang pamilya Jiang? Kung gumalaw, Akala ko ikaw ang tagapagligtas ko kaya. Sunod-sunuran ako noon. Itinago ko ang identidad ko para lamang protektahan ang pride mo bilang lalaki. Nagtinda ako sa kalye bilang panggap. Sa lihim kitang tinutulungan. Xiying, nagkamali ako. Pasensya na sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Nagbulag-bulagan ako. Masamang tao lang si Lin Waner. Nang makitang ako'y nalugmok, agad niya akong iniwan. Hindi ba maganda yun? Hindi ba kayo ang para sa isa't isa? Xiying, sa puso ko talaga. Ikaw pa rin ang pinakamamahal ko. Umuwi na tayo at mamuhay ng maayos. Sisiguraduhin kong di hahayaan na saktan ka o sigawan ka ng nanay o kapatid ko. Tawagin mo akong Presidente Jiang at umalis na dapat ang pamilya sa Tianlin kaagad. Mas malayo ang punta nyo, mas mabuti. Ayokong malaman ng sinuman na may koneksyon ako sa pamilya. Sige. Aalis na kami. Lisanin na namin ito ngayon din. Umalis na tayo. Isa pa, alis kayo sa Tianlin sa loob ng 3 araw. Bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataong kung hindi. Salamat Presidente Jiang sa pagpapalayas. Ngayon, wala nang makakasagabal sa pagkuha natin ng marriage license, di ba? Kinakabahan ka pa ba? Kabasano? Sa pakikipag-asawa sa pinakamalaking financial group sa Hua Country. Sa nararamdaman mo ba ang pressure? Dati. Hindi na ngayon. Bakit? Nagplano ka pa ng buong pagdukot. Para maramdaman kong kailangan ako. Gusto mong maging bayani kita, di ba? Naiintindihan ko na ngayon. Muntik na kitang mawala dahil sa aking walang kwentang pagmamalaki. Tara na, umalis na tayo. Malapit nang mag-out ang lahat. Talagang iba yung gold digger na yun. Nakipagkasundo pa kay Zhou Fang. Isa sa mga bituin ng Tianlin. Sino ang aakala? Sa mayayaman, kasal ngayon, hiwalay bukas. Marami ang kinakasal isang araw. Nagdi-divorce naman sa susunod. Ano ba ang iniisip ni Jiang Xiying? Akala ba niya makakapag-lock lang siya sa safe dahil sa isang gwapong lalaki? HMPH. Tsaka nga pala, divorced siya, iniwan siya ng asawa. Talaga. Seryoso, anong klaseng gay uma ang ginamit ni Joe Xiao? Pakakasalan niya ang isang babae, 2 beses nang ikinasal at dating tindera, ha? Huwag kayong mag-una. Paano kayo magsisimula nang wala ako? Han Xiao. Jiang Xiying, nagloloko ka sa iyong nobyo. Nakikipagtagpo sa kung sinong lalaki. Ipinapahiya mo ang pamilyahan. Saan ko ilalagay ang reputasyon natin? Han Xiao, inalok na kita ng pansarang kabayaran. Ikaw ang tumanggi.
Yung mumurahing halagang inalok mo, wala akong pakialam doon. Narito ako upang tuparin ang ating kasunduan. Hindi ko inaasahan. Hanshao, tradisyonal ka pa rin, ha? Siyempre, ang makahanap ng asawa na may kakayahan at may koneksyon. Mas mabuti kaysa pakasal. Sa mayamang brat na puro gastos lang ang alam, walang sariling desisyon. Hindi ka ba sang-ayon? Paano kung tumanggi ako? Jiang Xiying. Ang pamilyahan ay matagal ng mayaman. Ikalimang henerasyon na kaming mayaman. Kumpara sa kung sinong eksperto sa pera. Sino sa tingin mo ang mas maganda? Huwag mong sabihin ang tagal mong nagtitinda. Nasaraan ka na ng bait. Hanshao, kayong mayayaman ang pag-ibig. Parang laro lang. Para kayong hindi nakakaalam ng tunay na pagmamahal. Sa tingin ko may gusto sa iyo si Luyu Anyuan. Bakit hindi mo balikan siya? Paano kung ikaw lang ang gusto kong pakasalan? Ngayon ko lang talaga nakita kung gaano kasosyal ang pag-propose ng isang mayaman. Grabe na. Si Jiang Xiying na walang pera, tila nakachamba sa swerte. Kung ako ang nasa kalagayan niya. Nagmamakaawa na ako kay Han Xiao. Kahit pogi si Zhou Xiao, paano makakalaban ng pamilya nila sa mga Han? Jiang Xiying, anong nararamdaman mo? Oo nga pala. Huwag mong kakalimutan ng kalaban ko, si Zhou Xiao. Susundin ko lahat ng gusto ng aking babaeng pinakasalan. Hindi ka man lang nagagalit? Bakit ako magagalit? Ito ang patunay na tamang tao ang napili ko. Isang kahangahangang babae siya. Hanshao, talagang hindi ka susuko, no? Sige kung ganun. Kung ayaw kitang pakasalan, gagawa rin ako ng paraan. Anong problema? Kontrolado ka pa rin ba ni President Jiang pagdating sa kasal? Ang Han Corporation ay may-ari ng 136 na subsidiary companies. Simula ngayon, bawat minuto, isang sangay ng Han Corporation ay tatanggalin sa lokal na Chamber of Commerce. Tama ang nababasa mo. Simula sa sandaling ito. Hanshao, ano sa palagay mo kung sa tingin mo hindi ito mabibilang na pagkatalo? Pwede kang magpatuloy sa pagliligap. Hanshao, ano ba ang nangyayari sa'yo? Sumigaw ka sa akin sa class reunion. Ngayon nagsasabi kang pakakasalan mo ako. Ngayon lumuhod ka pa sa harap. Sira ulo ka ba? Ikaw. Ikaw si Jiang. Jiang. Ikaw si President Jiang. Si President Jiang lang ang makakagawa ng ganitong eksena. Kaya ayaw mong pakasalan ang iba kundi ako. Kahit ibasura mo pa, kasalukuyang nobya mo. Ang makasama ang katulad mo, hindi magtatagal bago sumabog ang lahat. Nabigo na ako minsan. Ayokong mabigo pang muli. Mali ko, naging ambisyoso ako sa'yo. Pakiusap, kanselahin na natin ang kasunduang ito. CJ. Yamang ikaw, Hanshao, ang may kagustuhang maghiwalay. Maghiwalay na lang tayo. Nga pala. Kung ibubunya ang tunay kong pagkatao. Alam mo ang kahihinatnan nito. Huwag kang mag-alala, mananahimik ako. Aalis na ako ngayon din. Aalis na ako, okay? Kunin mo ang mga regalo mo at umalis ka na. Hindi, di ko gagawin yun. Ang mga bagay na ito, tanggapin mo na lang bilang munting regalo para sa'yo. Alam kong baka wala ito sa'yo, pero nais kong ipakita ang hangarin ko. Pakiusap, tanggapin mo ng may ngiti.